hindi sinasadyang naging summon beast ng campus beauty. At ang pinakamababang klase pa, isang skeleton soldier. Nang makita ng pinuno ng pamilya Bai na hindi pinili ni Bai Mingyan ang B-level career, ginusto pa niya ang random draw. Resulta, naging level 1 summoner ang nakuha. Sa galit, pinaalis siya sa pamilya at kailangan pa niyang magbayad ng resources na ginastos ng Bai family sa kanya sa loob ng 3 buwan. Habang tinitingnan ang walang taong lounge, putlang mukha si Bai Mingyan. May dugo na sa kanyang labi dahil sa kakakagat. Matagal siyang nagstay na parang tulala. Hindi niya napansin na gising na ako sa summon space. Patuloy pa rin akong nag-push up kasi kanina lang na-activate ko ang Infinite Evolution System. Nagkaroon ng 1-star push-up talent. Tuwing natatapos ang isang push-up, tumataas ang strength attribute ko ng konti. Ang susunod na talent draw ay mag-refresh matapos ang isang linggo. Tinignan ko muna ang sarili kong stats. Strength, agility, intelligence, constitution, spirit attributes. Lahat tig-isa 0. Kahit medyo weird ang push-up na training. Ewan ko kung totoo to. Pero hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nagdapa agad ako. Sabay tulo kamay sa sahig. Sinimulan ang standard push-up. Habang pataas baba ako. Full power na. May tunog ng system sa aking tenga. Strength +1. Strength +1. Strength +1. Una, hindi ako makapaniwala. Ang dali lang, parang hindi seryoso. Binuksan ko ulit ang attribute panel. Nakita kong tumataas talaga ang strength. Kaya nawala ang anumang pagdududa ko. Napakanta ako ng bahagya. Unti-unting nawala sa sarili. Pagkatapos ng career change ceremony, wala nang tao sa crowd. Saka lang lumabas si Bai Mingyan mula sa lounge. Nabasag na ang kontrata ngayon. Tuloy, wala na siyang koneksyon sa malamig na pamilya Bai. Talagang putol na ang ugnayan. Malungkot ang loob ni Bai Mingyan. Pero mas nararamdaman niya ang kalayaan. Ang mga relasyon sa loob ng rich family, mas komplikado kaysa sa akala ng iba. Si Bai Mingyan bilang side branch, mula nang namatay ang magulang niya sa high-level secret realm. Lalo pang bumaba ang status niya. Minsan, mas mababa pa kaysa sa mga servant ng main family. Buti na lang, gifted siya. Sa age na 8, nanalo siya sa family selection. Pumirma ng kontrata sa pustahan. Sa kontrata nakasulat, bago ang career change ceremony sa 18, sasagutin ng pamilya ang lahat ng training gastos niya. Kapag nag-career change siya, magtatrabaho siya para sa pamilya ng 30 years ng libre. At depende sa quality ng career change, babawasan ang expenses na kailangang bayaran. Mas mataas ang grade, mas konti ang babayaran. Kung level ang career change ni Bai Mingyan, walang kailangang bayaran. Pero ngayon, level ang career niya. Ayon sa kontrata, ang gastos ay 78 milyon. Kasama ang isa 0 years na interest. Halos double ang compensation. Umakyat ng 200 milyon ang halaga. Wala nang tao sa side yard kung saan nakatira si Bai Mingyan. Career person na siya ngayon. May sariling career backpack. Kahit limited ang space, lahat ng gamit pwedeng ilagay doon. Tinapos niyang mag-empake ng personal items. Kinuha ang itim na malaking espada sa tabi ng kama. Wala na siyang alalahanin sa loob ng bahay na ito. Habang papunta siya sa gate ng side yard ng Bai family, lumabas ang 3 lalaki. Hinarangan ang daan niya. Ang leader, naglakad ng mayabang. Nakakrus ang mga braso. Sabi, narinig ko career change mo ngayon puro panira. Sinira mo ang kontrata sa pustahan. Nagkalakas loob ka pang kontrahin ang lolo ko. Pinagalit mo siya ng todo. Nang marinig ni Bai Mingyan, malamig siyang tumingin sa Bai family. Ikaw, side branch lang. Tinanong mo ba kung tatanggapin ka ni Bai Chen bilang apo? Hindi mo man lang nirespeto si Bai Mingyan. Nagalit ang Bai family. Sabi, ikaw na level 1 garbage lang. Hindi mo ba alam ang kakayahan mo? Ako, career change na sa B-level frontline. Ang dalawa kong kapatid, Bai at Bai Ding. Career change sila sa C-level frontline. Ngayon, parang hindi ka na mas mataas pa sa amin. Kung ikukumpara ka sa amin, malayo ka na. Mga ganitong mahihina. Hindi na pinansin ni Bai Mingyan. Nakikita niyang hindi siya pinapansin ni Bai Mingyan. Nagmukhang galit si Bai Jia. Bigla siyang kumilos. Sinunggaban ang balikat ni Bai Mingyan. Naramdaman ni Bai Mingyan ang malamig na hangin sa likod. Agad siyang nag-step forward. Naging parang butterfly ang body movement niya. Naiwasan ng kamay ni Bai Jia. Pinagtawanan si Bai Jia, sabi, ikaw lang. Ni Bai Jia, ilang beses natalo ng level 1 na garbage. Si Xiao Qiao, biglang napikon. Tinawag ang dalawa niyang kapatid para sabayang atakihin si Bai Mingyan. Sa 3 career persons pag-atake, kahit solid ang basic skills ni Bai Mingyan, nahihirapan siyang lumaban, unti-unting napapahirapan. Sinamantala ni Bai Jia ang timing. Sinuntok niya ng malakas si Bai Mingyan. May pulang energy wave sa kamay niya. Nakilala ni Bai Mingyan agad ang skill ni Bai Jia. Kaya nag-cross arms siya sa harap. Pinilit niyang kunin ang attack. Napaatras si Bai Mingyan ng ilang hakbang. May matinding sakit sa braso niya. Career change lang pala. Tila nawala sa lahat ang pinaghirapan ni Bai Mingyan. Lalo pang lumala, may lungkot na bumangon sa puso niya. Nang tumama ang suntok, nagulat si Bai Jia. Hindi niya ma-imagine ang lakas ng suntok niya. Dating napakagaling na genius. Ang pride ng Bai family. Ngayon, hindi na niya kayang labanan. Habang tinitingnan si Bai Mingyan, nagulat si Bai Jia. Gandang-ganda ang mukha. Sexy ang katawan. Biglang nagkaroon ng mali siya si Bai Jia. Nag-init ang katawan papunta sa ibaba. Dating diyosa na hindi magalaw. Sa mata niya ngayon, isang maganda lang na babae. Biglang natuyo ang bibig ni Bai Jia. Hindi niya nakayanan, nilapit ang bibig niya. Ang tingin niya kay Bai Mingyan. Puno ng mali siya na. Hindi mo na kaya si Bai Mingyan. Sinasabi ko, huwag ka nang magpakahirap. Kung gusto mo kaming samahan, pagbibigyan kitang makaalis. Pagkasabi ni Bai Jia ng ganito, nagulat ang dalawang kapatid. Pero nang tumingin kay Bai Mingyan, gandang-ganda ang mukha niya. Nawala agad ang takot nila. Puro mali siya na lang natira. Malamig ang mukha ni Bai Mingyan. Kitang-kita ang killing intense sa mata niya. Sabi, takpin siya. Sigaw ni Bai Jia. 3 kapatid sumugod. May los na nadagdag. Mas malupit ang atake nila. Mas hindi na nakakahiya. Kahit hindi mahawakan si Bai Mingyan. Puro tira sa damit sa baywang niya. Tila gusto muna siyang hubaran. Talagang hindi siya mananalo dapat. Lalo pang nahirapan sa dirty tricks ng 3. Lumala ang kalagayan niya. Mukhang matatalo siya anumang oras. Matagal nang binabantayan ni Bai Jia. Sa wakas, nakahanap ng sansa. Hinawakan ang pulso ni Bai Mingyan. Sinubukang kontrolin siya. Kahit nakita ni Bai Mingyan
Mingyan ang galaw ni Baijia. Pero dahil matagal ang laban nang hina siya, hindi niya ito ganap na naiwasan. Nahawakan nito ang hawakan ng kanyang espada. Isang malakas na puwersa ang naramdaman. Agad na nabitawan ang malaking espada. Na nakuha naman ni Baijia. Nagulat at namutla si Bai Mingyan. Regalo ito ng mga magulang ni Bai Mingyan. Noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Isa itong tunay na epic grade na armas. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw mag-mage ni Bai Mingyan. Ngunit hindi pa sapat ang level niya para rito. Kaya naman dekorasyon lang muna ang espada. Hindi pa magamit ang mga special effect nito. At napakabigat pa nito. Ginagamit lang ito ni Bai Mingyan dahil sa angking talim ng malaking espada. Sino ang mag-aakalang sa isang pagkakamali ay maaagaw lang ito ng tatlong ito. Isang adventurer din si Baijia. Pagkahawak sa malaking espada, agad niyang nalaman ang impormasyon nito. Kuminang ang kanyang mga mata. Grabe, isa pala itong epic grade na armas. Bai Mingyan, ang galing mo magtago. Hinimas ni Baijia ang talim ng espada. Bakas ang pagkahumaling sa kanyang mukha. Mabilis ang paghinga ni Bai Mingyan sa galit. Desidido na siya sa kanyang gagawin. Ngayong araw, mamatay man ay papatayin niya ang mga ito. Nang makitang susugod si Bai Mingyan, sumama ang tingin ni Baijia. Kung ayaw mong makinig, wag mo akong sisihin. Tapos na ang cooldown ng Fury Strike. Isang malakas na suntok ang binitawan ni Baijia. Muling nagliwanag ang kanyang kamao. Sa huling sandali ng laban, dala ng kanyang likas na instinto. Ginamit ni Bai Mingyan ang kanyang life summon. Ako na noon ay nagpupush up. Ay nagulat nang biglang magbago ang paligid. Saglit akong natulala. Naramdaman ko ang malakas na hangin. Agad kong itinaas ang kamay ko bilang harang. Sinalo ko ang suntok ni Baijia. Hindi man lang natinag ang buto ng braso ko. Sa sandaling iyon, natigilan silang tatlo sa gulat. Nagulat si Baijia sa paglitaw ng kalansay na nakaharang sa kanyang suntok. Nagulat si Bai Mingyan na sa bingit ng panganib ay nakapagsumon siya ng kusa. May pumasok na impormasyon sa isip ko. Impormasyon iyon tungkol kay Bai Mingyan. Mula sa panunukso sa lounge hanggang dito. Ang pag-ipit sa kanya ni Baijia at ang walang awang pang-aapi. Agad kong naramdaman ang sakit niya. Nag-apoy ang galit sa aking puso. Bumukas sara ang bibig ng bungo ko. Ngunit walang lumabas na boses. Natigilan muna ako, kaya nagtaas na lang ako ng 3 daliri. Nanliit ang mga mata ni Baijia. Tinitigan niya ako ng maigi. Nagtatakang nagtanong, anong ibig sabihin nito? Agad na sumagot si Bai. Kuya, ang sabi niya. Sinasabi niya na sinuntok mo siya ng 3 at ngayon ay gagantihan ka niya. Isang hamak na kalansay lang ito. Dudurugin kita sa isang suntok ko lang. Sumigaw si Baijia sa galit. Pilit niyang binawi ang kanyang braso. Pero hindi siya makawala sa hawak ko. Nang higpitan ko ang aking hawak, agad na napasigaw sa sakit si Baijia. Agad na nayupi ang kanyang kamao. Narinig ang sunod-sunod na lagutok. Nakakangilo ang pagkabali ng mga buto. Pagkatapos ay naramdaman ni Baijia ang isang hindi mapigilang lakas. Kaya nawalan siya ng balanse at nahila siya palapit sa akin. Kasabay ng aking malakas na suntok na tumama mismo sa tiyan ni Baijia. Napabaliktad ang mga mata ni Baijia. Nasuka siya sa tindi ng sakit. Parang nagkabuhol-buhol ang bituka niya. Namaluktot siya na parang isang hipon. Nalaglag ang espada mula sa kanyang kamay. Nalumikha ng malakas na tunog. Binitiwan ko ang nayuping kamay ni Baijia at nagpakawala ng isang uppercut. Isang malakas na lagutok muli. Narinig ang pagkadurog ng kanyang panga. Lupaypay na ang hinimatay na si Baijia at babagsak na sa lupa. Nanlaki ang aking mga mata. Humakbang ako pabalik para bumuelo at pinakawalan ang huling suntok. Walang kahit anong emosyon. Maging ang hangin ay parang nahati. Sa napaka-kritikal na sandaling ito, isang sigaw ang narinig sa likuran ko. Ang hindi sinasadyang pag-utos ni Bai Mingyan ay nagpahina sa aking puwersa. Agad na bumagal ang aking suntok. Ganun pa man, ang suntok ko ay tumama sa dibdib ni Baijia na nagpadurog sa buto ng kanyang dibdib. Tumalsik si Baijia na parang patay na aso. Kung hindi dahil sa pagpigil ni Bai Mingyan, malamang ay bangkay na si Baijia ngayon. Nang makitang bugbog ang kanilang kuya, agad na sumugod ang dalawa pa. Pero wala akong balak palampasin sila. Isang suntok lang sa bawat isa. Agad silang nawalan ng malay. Tama na, baka mapatay mo pa sila. Kahit gustong pumatay ni Bai Mingyan, pero alam niya sa kanyang isip na hindi siya pwedeng pumatay dito. Nasa bakuran pa sila ng pamilya Bai. Kapag pinatay niya ang tatlong ito, siguradong hindi siya makakatakas. Malaking kasalanan ang pumatay. Kahit ang mga adventurer ay may parusa. Ngunit ang pait sa puso ng babaeng ito ay malinaw na ipinarating sa akin. Tumango ako sa kanya at muling nagtaas ng daliri. Itinuro ko ang tatlong nakahiga. Bumukas sara ang aking bibig. Na tila may nais sabihin, maaaring makaligtas sa kamatayan. Pero hindi sa mabigat na parusa. Lumapit ako sa kanila at malakas na inapakan ang tuhod ni Baijia. Kasunod ng isang malakas na lagutok, nadurog ang tuhod ni Baijia. Nabaluktot ang kanyang binti ng husto. Sa parehong paraan ay binali ko ang mga paa at kamay nila. Tapos na ang kanilang pangarap. Bilang mga adventurer, tara na, wag na tayong magtagal. Pagkalabas namin sa tarangkahan, doon lang tumingin sa akin si Bai Mingyan. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Saka lang siya nakapagsalita. Ikaw ba talaga ang aking life summon? Hindi pa rin makapaniwala si Bai Mingyan. Ang tatlong hindi niya matalo-talo ay tinalo lang ng isang kalansay. Sa isang suntok lang bawat isa, napakadali silang natalo. Sa sandaling ito, tinanggap ko na ang pagiging summon ko. Ngunit naalala kong isa lang akong kalansay. Hindi pa ako makapagsalita sa ngayon. Kaya naman tumango na lang ako. Pagdating naman sa hitsura, mas maganda pa siya kaysa sa mga artista. Para siyang galing sa isang painting. Napakaganda ng kanyang mukha at perpekto ang kanyang katawan. Wala kang makikitang anumang kapintasan. Nang makitang naiintindihan ko siya, mas lalong nagulat si Bai Mingyan. Pagkatapos niya akong tingnan, doon ko lang napansin na sumasabay sa kanya ang aking mga mata. Na tila tinititigan ko rin siya nang magtagpo ang aming mga tingin. Tila alam na namin ang iniisip ng isa't isa. Napakaganda ng pakiramdam na ito. Para itong isang telepathy. Sa pagkakataong ito, ang gulat niya ay naging kagalakan. Karaniwan sa lahat, ang mga sumon ay sumasagot sa tanong. Ibig sabihin, nagkamalay na siya. May sarili na siyang isip. Ang mga sumon na may sariling kalooban. Karaniwan ay mataas ang antas. Mas nagulat pa si Bai Mingyan dahil gusto niyang makita ang panel ko. Pero sinabihan siya ng sistema na may limitasyon. Hindi pwedeng tingnan ng summoner ang stats ng sarili niyang summon. Grabe, ngayon ko lang to narinig. Wala nang oras si Bai Mingyan para mag-isip. Ang goal lang niya ay mag-level up at tapusin ang mga gawain. Para mabayaran ang utang ng pamilya Bai. At pagkatapos, wala nang koneksyon sa kanila. Para mabayaran ang utang, si Bai Mingyan ay nagmadaling. Sumakay ng bus papuntang Wild Zone. 300 taon nang nag-iba ang mundo. Sobrang nagbago na ang mapa ng Blue Star. Ang pupuntahan ni Bai Mingyan ay isa sa 58 transit stations ng Wild Zone. Doon pwedeng gumawa ng tasks at mag-farm ng monsters. Makapag-level up at kumita ng bounty.
Bago sumakay, sinubukan ni Bai Mingyan ilagay ako sa summon space. Pero nyanig siya dahil wala siyang access. Gulat na gulat si Bai Mingyan, hindi makuha ng summoner ang kanyang summon. First time niyang marinig ang ganitong sitwasyon. Kaya nagtanong siya sa akin, medyo nag-aalangan. Gusto mo bang pumasok sa summon space ko? Pero umikot lang ang mga butas ng mata ng school ko. Tinitignan ko lang ang paligid, curious. Narinig ko ang boses ni Bai Mingyan. Pero kumaway lang ako. Obvious na tumanggi ako. Wala na siyang nagawa. Dala-dala na lang niya ako papasok sa bus. Pero naharang sila ng driver habang nagtatap ng card. Isang ticket kada tao. Nagulat muna si Bai Mingyan. Tapos na curious, kasama ba ang summon? Walang emosyon ang driver tapos sinabi. Lahat ng upo counted. Wala na talagang choice. Sumuko si Bai Mingyan at nagbayad ulit. Nakita niya yung natirang load sa card at kinabahan siya. Kailangan niya talagang magkapera agad. Kung hindi, baka wala siyang makain bukas. Kahit galing malaking angkan si Bai Mingyan. Pero siya, hindi paborito, side branch lang. Kakarampot lang natatanggap niyang allowance buwan-buwan. Pagkatapos pa ng pagkain at gamit, walang naipon halos. Sa higit 10 taon, kahit nagtipid si Bai Mingyan, hindi umabot sa 4 na digits ang pera sa card niya. Umupo si Bai Mingyan sa upuan at nag-isip ng mga susunod na plano. Ako naman, parang unang beses sa syudad, nakadungaw sa bintana, tinitignan ang city view ng end times. Iba pala sa inakala ko. Maraming mataas na gusali sa Lehigh City. Mas maganda pa kaysa noon bago ang apokalipse. Mas abante pa actually. Lalo na yung bakal na tulay na paikot sa sentro. Parang bundok na rin. Nakatayo ng paikot. Ito ang Lehigh Base. Pinakamalakas na city defense. Habang bumabaybay ang bus, natanaw ko ito, halos tumingala na ako. Hinanga ko yung obra ng tao, milagro ng industriya. May pila ang mga sasakyan papasok at palabas ng city. Sa ilalim dadaanan ang tunel ng steel wall. May mga sundalong armado, magkabilang gilid. Nagro-ronda, alerto. Nagbabantay ng kaayusan. Paglabas ng city, medyo boring na ang biyahe. Kapaligiran ay purong kalikasan na lang. Mabagal ang takbo ng bus. Medyo inaantok na ako sa paglaylay ko. Nagliwanag si Bai Mingyan, biglang humiwalay ang aura. At kusa akong bumalik sa summon space. Nagunat yung buto-buto kong katawan. Medyo nag-stretch ng kunti. Tapos dumapa ako, nag-push up. May mga notification na namumuo sa tenga ko. Parang napuno ako ng energy. Mabilis akong bumalik sa focus mode. Umabot na sa terminal ang bus, huminto na. Baba pa lang ni Bai Mingyan. Ang ingay na agad sa paligid, puro sigawan. Ready na ang top hits ng level is a newbie team. Kailangan pa ng tank at support. Palabas na agad. Ang level 5 pro team, diretso sa gitna ng wild zone. Warrior, mage, with Euros classic na combo. Bilis, pure damage output dito. Walang summoner dito. Ayaw ng summoner. Palubog na ang araw. Hapon na pala. Pero ang dami pa ring tao sa transit station na ito. Ang daming naghahanap ng party. Isang tingin lang ni Bai Mingyan. Diretso na siya papasok. Sinundan ang sign papuntang quest hall. Sa harap ng information desk, kinuha ni Bai Mingyan mula bulsa. Isang gadget na parang cellphone. Sinimulan niyang maghanap ng mga quest dito. Kung gusto kumita ng mga beginner player, dalawang paraan lang halos. Lumutas ng quest para sa bounty o magbenta ng items na nakuha sa monsters. Kasama na dyan ang equipment, skill books, special items, at iba pa. Pwede namang paghaluin ang dalawa. Sa bayang pwedeng gawin. Ang baba talaga ng bounty ng mga low-level quest. Napabuntong hininga si Bai Mingyan. Pero alam naman niya, isa-isa lang dapat ang kain. At ang lakad, paunti-unti. Level isa newbie pa lang siya ngayon. Di pa kakayanin ang mga mahihirap na quest. At kulang pa siya ng lakas. Pagkatapos kunin ang quest, nagpunta si Bai Mingyan sa assembly hall. Grabe ang tao dito. Mas maingay kaysa sa labas. Mayroong malaking screen. Parang roll call ng mga team request. Iba sa sumisigaw kanina. May bayad ang info dito sa screen. Isang ad lang. Depende kung gaano katagal at nasaan. Pinakamababa, 500. Pinakamataas, 5,000 isa. Hindi balak ni Bai Mingyan maging team leader. Gusto niyang sumali lang sa team ng iba. Gamit ang phone-like gadget. Nag-send siya ng team request. Sa bayan, nagtatanong siya sa mga tao kung may naghahanap pa ng member. Di nagtagal. Nakita ni Bai Mingyan ang isang solid na team. Yung recruiter, napangiti agad pagkakita sa kanya. Di napigilang mag-react. Ang ganda mo. Kulangan pa kami ng damage dealer. Gusto mo bang sumali? Tumango si Bai Mingyan. Summoner ako. Pwede ba? Pagkarinig sa klasa kong ito, napatingin muna yung babae, saglit mag-isip. Tapos nagtanong, anong rank mo? Nang malaman na level isa lang, halatang na-stalk na yung dila ng babae. Ayaw na rin mag-abala ni Bai Mingyan, kaya agad siyang nagpaalam. Mas pakla pa sa inakala ang realidad. Lahat ng team, pagbukas ng personal, excited sila. Pero pag nalaman mga summoner siya, level isa pa. Pumapalit agad ang ugali nila. Hindi maiiwasan ang awkward rejection. Marami pa, nagkukwento pa sa likod pagkatapos niya umalis. Paulit-ulit niyang pinipigil ang inis. Pero nauuwi rin sa pagsuko. Yung team request sa gadget niya, pag nababasa nilang level isa summoner, lahat, scene zone lang. Walang ni isang reply. Tahimik na tahimik, walang sagot. Medyo nalungkot si Bai Mingyan, pero mas malakas ang inis at frustration. Hi, gagawa ka rin ba ng level isa bounty mission? Dito sa amin, may team. Gusto mo bang sumama? Tamang-tama, dumating pa. Isang lalaking lumapit. Magalang na tinanong si Bai Mingyan. Lahat ng kilos niya ay napaka-gentleman. Pagpasok pa lang ni Bai Mingyan sa mission hall, napansin siya agad ng lalaki. Ang malamig at napakagandang mukha. Talagang nabighani siya. Matapos mapansin na ilang beses siyang nabigo, lumapit agad ang lalaki. Gusto rin talaga ni Bai Mingyan na mag-team up para sa mga baguhan. Ang pagtutulungan sa wild zone ay mas safe at efficient. Makakakuha ka din ng extra experience points. Isa akong level 1 summoner. Agad na sinabi ni Bai Mingyan para hindi na masayang ang oras. Hindi inaasahan, umiti lang ang lalaki. Hindi siya nabigla. Ayos lang, malakas ang team namin. Walang problema kung sasama ka. Nararamdaman ni Bai Mingyan ang bahagyang pagmamaliit at awa. Kaya naman napakunot ang kanyang kilay. Pero dahil ito lang ang nag-alok sa kanya, nagtiis pa rin siya at nagtanong uli, gumamit na ba kayo ng team contract? May bayad din ang pagtutulungan sa labas. Isang team contract, isa 0,000 pesos. Si Bai Mingyan ngayon ay kapos sa pera. Kaya nagtanong muna siya. Napansin ng lalaki ang kanyang pag-aalangan. Nagningning ang kanyang mga mata. Mukhang may pag-asa. Agad niyang sinabi, meron kaming team contract. Hindi kailangan ng ambagan. Nandun lang ang mga kasama natin. Sumama ka muna sa akin. Tingnan mo muna, kung okay, sumali ka na lang. Tumango si Bai Mingyan. Kasunod ng lalaki papunta sa isang sulok ng mission hall. May dalawa pang lalaki roon.
ngayon. Pagkakita kay Bai Mingyan, kumislap ang mga mata ng dalawang lalaki. Yang Je, may kasama na ako. Ang lalaki na si Yang ang namumuno. Palihim siyang binigyan ng papuri. Tumingin kay Bai Mingyan, ninisyan siya ng malapad. Hi Miss, Yang Ming ang pangalan ko. Ako ang team leader dito. Isang tao na lang ang kulang. Sakto, nandito ka na. Send mo na agad ang request para sumali. I approve ko ito. Kumpara sa dalawa pang lalaki na mahiyain. Ang tingin ni Yang Ming ay napakadirekta. Parang lantad na lantad. Hindi ito komportableng pakiramdam para kay Bai Mingyan. Napakunot siya, habang siya ay nagdadalawang isip kung sasali pa. Biglang nagkunwaring may ginagawa si Yang Ming sa phone niya. Tiningnan saglit at nagkunwaring nagulat. May mga nag-apply ulit para sumali. Kung ayaw mong sumali, kukuha na lang ako ng iba. Narinig ito ni Bai Mingyan. Huminga siya ng malalim, sige, sasali ako. Nakita ni Yang Ming na pumayag si Bai Mingyan. Hindi niya maitago ang tuwang nararamdaman. Kulang siya sa oras para mag-aksaya. Kailangan niyang mag-level up agad at kumita. Parang middle age na nawala ng trabaho. Pwedeng magutom agad bukas. Mahigpit niyang sinara ang labi. Kakatanggap pa lang niya ng team invite. May biglang matinis na boses ng babae sa likod. May halong pang-aasar. Uy, hindi ba ikaw ang genius natin mula sa first high? Bai Mingyan, magkakilala ba kayo? Tinitigan ni Bai Mingyan ang babae na makapal ang makeup. Malamig ang boses at itsura niya. Kung hindi mo ako kilala, normal lang. Kasi ikaw ang sikat na maganda at matalinong estudyante. Tumaas ang kilay ng babae. Imbes na mabigla, natuwa ang tatlong lalaki sa team. Kumikinang ang mata nila. Mukhang nagets na nila ang rason. Nakita ng babae ang pagka-interes ng mga lalaki. Kaya hindi niya mapigilang mainggit. Bigla siyang nagsabing, "Wag niyo akong sisihin, hindi ako nag-warning." Sikat siyang weakling noong career ceremony. Level 1 summoner lang. Walang pake si Yang Ming. Ngayon, hindi na inalis ni Yang Ming ang tingin kay Bai Mingyan. Liao Xijiao, teammate naman tayo. Wag kang masyadong masungit. Ano naman kung level 1 summoner siya? Naiinis na si Liao Xijiao. Pero may kamay na biglang pumigil sa kanya. Tama na, nakangiti si Yang Ming. Ngunit malamig ang tingin niya. May halong pagbabanta. Napatahimik si Liao Xijiao. Masamang tumingin kay Bai Mingyan. Ibinaon na lang ang inis sa sarili. Pagkatapos, humarap si Yang Ming. Ulitang humiti kay Bai Mingyan. Sana wag kang magdamdam. Magaan lang talaga makisama ang mga tao sa team namin. Kapag nasa wild zone na tayo, pwede ka sa likod ko pumwesto. Kami na bahala sa mga halimaw. Sumang-ayon din ang dalawa pang lalaki. Lalo lang naiinggit si Liao Xijiao. Iba na ang tingin niya kay Bai Mingyan. Sinulyapan siya ni Bai Mingyan ng malamig. Sigurado siya na di niya kilala ang babae. Ni hindi niya maintindihan ang galit ng babae sa kanya. Hindi niya alam bakit ang laki ng galit sa kanya. Biglang, tinawag ni Yang Ming lahat. Tara na, team kompleto na. Alis na rin tayo. Nagdesisyon si Bai Mingyan na wag na munang umalis sa team. Sumama na lang sa grupo papuntang transfer station. Diretso sa wild zone. Pagpasok sa unang gubat, naging maingat ang lahat. Nagpakita na sila ng gear nila. May mga armor na suot. May dalang espada, shield at staff. Maingat silang nag-explore sa gubat. Zhang Yu, tignan mo ang mission. Hawak ni Yang Ming ang baril at shield. Nakatingin sa unahan. Nagsalita sa likod niya. Yung lalaking nag-invite kay Bai Mingyan. Nilabas ang smartphone na terminal. Pinakita sa screen na may bounty mission dito. Reward ay 1,000 pesos. Pagkasabi niya, biglang may lumabas na batang leopardo. Galing sa harapang mga damo. Agad lumuso. May info na agad sa terminal. Level 1 Forest Cat. Skills, kagat at claw swipe. Matagal ang plano ng pusa ang pag-atake. Handa siya. Mabilis ang galaw. Sinampal ng malakas ang kanyang kuko. Si Yang Ming nauna sa pila, kaya siya ang tinamaan agad. Pinakita ni Yang Ming ang lakas niya dito. Malakas ang sigaw. Bumuelo gamit ang tamang forma. Iniangat ang shield para harapin ang attack ng pusa. Lumabas ang matinis na tunog. Kumaluskos ang mga kuko sa shield. May malalim na gasgas sa bakal. Medyo yumuko si Yang Ming. Stabil at na-block ang atake. Agad siyang pumuko ng thrust gamit ang baril. May lumitaw na asul na liwanag sa dulo ng baril. Huaya, thrust, sumigaw si Yang Ming. May kasamang skill. Itong thrust, tumago sa tiyan ng pusa, lumampas pa sa likod, tulad ng tinuhog ang pusa. Sina Zhang Yu at Wang Qiang, nakalabas na ng espada. Handang tumulong, pero pinigilan ni Yang Ming. Napangiti si Yang Ming, parang ramdam niyang, tumama siya mismo sa puso ng pusa. Critical hit ito. Tama nga, dalawa lang ang gulong ng pusa. Agad itong hindi gumalaw. Tinapos ni Yang Ming ng isang atake. Oh pre, ayos ba ang skills ko? Masaya si Yang Ming sa sarili niya. Di napigilang ipagyabang kay Bai Mingyan. Halos nakalimutan niya, na si Bai Mingyan ay isang tunay na henyo bago magpalit ng trabaho. Sa mata ni Bai Mingyan, ang putok na yan. Sakto lang na pumasa. Tumama lang sa weak spot dahil swertihan. Hindi dahil napansin niya agad ang pagkakataon. Pero napatumba ka agad ang defend sa isang tama. Pwede na, pinakita rin niya ang tunay na lakas ng level up. Pero yung dalawa niyang kasama, magaling magbigay ng suporta. Nagpalakpakan sa tabi ni Yang Ming. Iba ka talaga, Yang Ji. Lalong lumakas ka pa. Isang tiro lang, patay agad kalaban. Kahit sa panaginip, di ko magawa yan. Sumiksik na rin si Liao Xijiao kay Yang Ming. Nang bola pa, Kuya Ming, ang astig mo talaga. Ang lupit mong magpatay ng mga kalaban. Punong-puno ng saya si Yang Ming. Dalawang kamay niyang pinatigil sila. Ibig sabihin, huwag masyadong magmayabang. Kita niyang malamig ang mukha ni Bai Mingyan. Medyo natigilan si Yang Ming. Di halatang itinulak ng konti si Liao Xijiao palayo. Biglang sumimangot si Liao Xijiao. Mataray na tumingin kay Bai Mingyan. Ano ang mission natin? Itinapon ni Yang Ming ang bangkay ng defenders mula sa baril. Humirap kay Zhang Yu para magtanong. Agad sumagot si Zhang Yu, patayin lahat ng defenders sa gubat. 5 lahat. Ngumiti si Yang Ming at sinabing, okay. Ito na ang isa. Pagkagamit sa terminal para mag-record. Biglang nagliwanag ang bangkay ng defend. Naging experience para sa lahat. May isang matulis na pangil na naiwan. Material ng hayop yan na nahulog. Nagagamit ng mga life skills profession. Para gumawa ng gamit, pwede rin ibenta. Itong defenders na to, solo ni Yang Ming pumatay. Sa kanya talaga napunta ang loob. Pinulot ni Yang Ming ang pangil ng defend. Lumapit kay Bai Mingyan. Inabot ito sa kanya. Naguluhan si Bai Mingyan. Ngumiti si Yang Ming at sinabi, kahit pumatay ng daang defend, bihira makakuha ng item. Sakto, nang sumali ka, Mingyan. Biglang may drop na ngayong sumali ka. Ibig sabihin, swerte ka sa team. Di rin naman ito mahalaga. Sa'yo na lang gift ko. Welcome ka sa grupo namin. Kung iba ang nagsabi nito, mukhang mabait pakinggan. Pero si Yang Ming ang nagbitaw. Napaka-awkward pakinggan. Napaka-diretsahang nakatitig kay Bai Mingyan, kaya di siya komportable.
Di ko tatanggapin nang wala akong ginawa. Malumigmig na tumanggi si Bai Mingyan. Diretso nang umalis, hindi lumingon. Di napigilan ni Zhang Yu na lumapit. Mahinang sabi, Yang Jie, ang taas ng pride ng babaeng to. Tinitigan ni Yang Ming ang katawan ni Bai Mingyan habang papalayo. Umiti ng malamig, mas exciting sakaling matalo ang ganitong babae. Mga susunod, ako magpapatunaw sa kanya. Agad sumang-ayon si Zhang Yu, syempre naman. Yang Jie, sino ka ba? Tagapagmana ng Yang Group. May level na top professional. Maswerte ang babae mapili mo. Napangiti si Yang Ming, mukhang nagustuhan niya ang sinabi ni Zhang Yu. Bumaba ng boses si Zhang Yu. Palihim siyang nagsabing, ang ganda talaga ng babaeng to. Pag nakuha na ni Yang Jie, pwede na rin bang sumali ang maliit mong kapatid? Sumimangot ang mga mata ni Yang Ming. Sinipat niya sina Zhang Yu at Wang Qiang. Kaya kinabahan agad yung dalawa. Dali-dali silang yumuko at nagpakita ng paggalang. Biglang natawa si Yang Ming. Walang problema, kayang-kaya natin yan. Para maranasan niyo rin ang saya. Mahina lang ang tawanan ng tatlo, medyo malaswa pa. Wala nang narinig si Bai Mingyan, malayo na siya. Ang naiwan lang ay si Liao Xujiao. Tila nababaliwala. Nakatitig siya sa direksyon ni Bai Mingyan. Galit na siya. Hanggang gabing-gabi na, naglalakad pa rin sila sa kagubatan. Maayos ang naging biyahe. Pagkatapos nilang patayin ang 5 ligaw na pusa sa gubat, nagawa pa nilang matapos ang 2 bounty mission. Magaling din ang grupong to. Natupad naman ni Yang Ming ang sinabi niya umpisa pa lang. Walang problema kung may dagdag na isa. Si Bai Mingyan hindi man lang lumaban buong oras. Pero 82 na ang experience niya sa level 1. Halos mag-level up na siya. Naghanap sila ng mataas na bahagi sa bundok. Doon sila magpapahinga ngayong gabi. Nagsalo-salo sila sa paligid ng bonfire at kumain ng tinapay. Nag-iba-iba ang mukha ni Yang Ming. Kanina sa araw, paulit-ulit niyang nilapitan si Bai Mingyan. Pero hindi siya pinansin ni Bai Mingyan. Nadismaya siya talaga. Ramdam niyang napahiya na siya. Si Liao Xujiao ang lumapit sa kanya. Paminsan-minsan tumitingin kay Bai Mingyan. May sinabi siya sa bibig. Sa huli, tumayo siya at nilapitan si Bai Mingyan. Kamusta, genius? Kumusta araw mo? Ayos ba ang baby experience card mo? Sabi ni Liao Xujiao. Umupo siya sa tabi ni Bai Mingyan. Ano gusto mong sabihin? Malamig na sagot ni Bai Mingyan. Ni hindi siya matingnan ng diretsyo. Nainis si Liao Xujiao sa reaksyon niya. Biglang nag-iba ang mukha niya at sinabing, matanda na tayong lahat dito. Magsabihan na tayo ng totoo. Bukas pupunta tayo sa mga lugar na pang level 5 pataas. Mas mahirap na iyon ngayon. Mahihirapan kami kung may bubuntot pa. Kung ayaw mong paalisin ka, ipakita mong may silbi ka. Narinig iyon ni Bai Mingyan, malamig ang tugon niya. Anong ibig mong sabihin? Umirap si Liao Xujiao. Inis na inis siyang nagsalita. Huwag kang magpanggap na walang alam. Alam mo naman ang sinasabi ko. Isa kang level 1 na walang kwenta. Hindi ka na nga dapat kinuha bilang summoner dito sa grupo. Tinitigan ni Liao Xujiao si Bai Mingyan. Ang mukha mo parang diyosa. Di maiwasang mainggit ako sa iyo. Mas lumalala ang mga sinasabi niya. Aaminin ko na. Type ka ni Ming Jie. Siya ay tagapagmana ng Yang Group. Tanging tagapagmana ng pamilya Yang. Bilyong kayamanan yon, sa kanya mapupunta lahat. Kung sasama ka kay Ming Jie, sigurado ang sarap ng buhay mo. Walang problema sa pagpapalakas. Kung hindi, umalis ka na lang pagkatapos ng gabing ito. Napangisi si Bai Mingyan. Akala mo ba pareho tayo? Kailangan mo bang ibenta katawan mo para dito? Iyang Yang family mo. Kahit ang Bai family ko, never ako interesado sa mga maruming grupo. Ayaw ko manatili dito kahit isang segundo pa. Pagkasabi nun, si Bai Mingyan ay aalis na talaga. Tama na. Anong kalokohan sinasabi mo? Yang Ming ang boss dito. Hindi ikaw ang magdedesisyon dito. Di alam ni Bai Mingyan, andyan na pala si Yang Ming. Galit siyang tinuro si Liao Xujiao. Si Mingyan, tinutulungan ko kasi hanga ako sa kanya. Gusto ko lang siya bilang tao. Di naman ako may gusto sa kanya. Ang linis ng pahayag ni Yang Ming. Natulala si Liao Xujiao sa sigawan. Akala ko ba usapan na natin to? Ayusin mo nga yung bunganga mo. Wala nang kalokohang ganyan ulit. Matindi ang tingin ni Yang Ming kay Liao Xujiao. Naputol na ang sasabihin niya. Napaisip si Liao Xujiao. Bigla niyang naintindihan. Nilaglag pala siya. Wala siyang nagawa kundi magalit ng patago. Tumahimik na lang siya. Mingyan, huwag kang maniwala sa kanya. Wala akong sinabi dito sa grupo. Kahit sino papaalisin ko, hindi ikaw. Pagkasabi noon, tumingin si Yang Ming kay Liao Xujiao. Larong-klaro na ang ibig niyang sabihin. Isang salita lang ni Bai Mingyan. Paalis na agad si Liao Xujiao. Namumutla agad si Liao Xujiao. Yumuko, walang imik. Hindi siya makapalagay Big Boss. Galit niya itinutuon lang kay Bai Mingyan. Lihim ang tingin niya kay Bai Mingyan, punong-puno ng puot. Mingyan, magpahinga ka na. Bukas, pupunta pa tayo sa level 5 na lugar. Aalalayan kita. Umalis na si Yang Ming. Nanginig buong katawan ni Liao Xujiao. Sumunod agad siya. Naligaw din ang isip ni Bai Mingyan. Hindi niya alam kung totoo ang lahat. Or magaling lang umarte si Yang Ming. Pero wala na rin siyang pakialam. Pasyado na ang desisyon ni Bai Mingyan. Hindi na siya magtatagal dito. Nakakadiri talaga mga taong ito. Lumapit siya sa madilim na lugar. Medyo namumutla pa rin si Liao Xujiao. Tinanong si Ming Jie, totoo ba? Paalisin mo talaga ako. Ngumiti agad si Yang Ming na parang napakabait. Namumungay ang mata niya, pilit mumingiti. Niyakap niya agad si Liao Xujiao. Sabi niya, babe, umaarte lang ako kanina. Hindi naman kita ipapaalis talaga. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Kampante na uli siya. Ming Jie, alam ko namang ikaw lagi mabait sa akin. Habang nagsasalita, galit na siyang sumagot dahil hindi niya alam ang utang na loob. Si Ming Jie ang nag-alaga sa kanya, pero wala siyang pasasalamat. Nagkadikit sila lalo. Umuwal pa ng mahina si Liao Xujiao. Halatang nag-iinit sila. Ming Jie, kung gusto mo talaga yung babae, may alam akong solusyon. May dala pa akong love potion. Kapag tulog na siya, papainumin ko siya ng pasikreto. Kahit hindi halata. Napukaw si Yang Ming, pero umiling siya. Hindi pwede. Pwede sa iba, pero hindi sa babae ng Bai family. May tama yan, huwag basta-basta. Malaking pamilya ang Bai. Sila pinakamalakas sa Lehigh City. Ang kahit sinong sumubok sa Bai family, dapat mag-isip muna sila. Hindi pa kumakalat na nagkagalit si Bai Mingyan at ang Bai family. Kaya may pag-aalinlangan si Yang Ming. Naglalampungan silang dalawa, lalong nagiging sobrang lapit. Mas lalo silang hindi magpakabait. Puno ng ungol ang paligid. Nasa rurok na ng tukso. Bigla, malakas na hangin sa gubat. Napakalamig ng hangin. Nakaramdam ng ginaw si Yang Ming. Biglang naglaho init ng katawan niya. Ang lamig naman dito. Wang Qiang. Wang Qiang, tinawag ni Yang Ming ng 2 beses. Walang sumagot, kaya nainis na siya. Nakatulog siguro ang bantay na to. Kakainis, pupuntahan na niya si Wang Qiang. Biglang may isang tao, lumalapit ng nagmamadali sa dilim. Hindi pa man nakakalapit, bumungad na agad ang amoy ng dugo. Yang Ming, may masama. Patay na si Wang Qiang. May boss.
Umiiyak si Zhang Yu, nag-etso sa gubat. Biglang may malaking anino na lumitaw sa kagubatan. Ang mga mata nito parang dalawang malaking lampara. Diretsong tumitig kay Yang Ming. Isang malakas na tigre ang umangal, parang kulog. Biglang humangin ng malakas sa kagubatan. May matinding amoy ng dugo at lansa na sumik-squared sa ilong. Kakakuha lang ni Yang Ming ng sibat at tamang kalasat. May narinig siyang malakas na sigaw sa harapan. Ang halimaw na parang tigre ay biglang sumugod. Ang pugitan na tumatakbo kanina. Nadagan na ng halimaw sa ilalim ng paa. Hindi na gumagalaw. Kung patay o buhay, hindi malinaw. Bigla na siyang natakot. Ang mga balahibo sa likod tumayo. Bagaman mas mahina si Zhang Yu kaysa sa kanya. Sa iba, siya na ang pangunahing kasama. Pero natalo pa rin ang halimaw sa isang atake. Walang pagkakataon para lumaban. Si Yang Ming ay nakaramdam ng matinding panganib. Mabilis siyang sumulyap sa personal terminal ang data ng scan. Kulangan ng impormasyon ukol sa halimaw. Walang data sa library. Autokinoon para sa'yo. Smart analysis. Nakatukoy. Iniisip na mutated elite ng fierce wind tiger. Average level is a 0+. Tinatayang elite grade. Strength type monster. Eksperto sa close combat. May basic wind magic. Hindi na nagawang tapusin ni Yang Ming ang pagbabasa. Ang malaking itim na tigre biglang sumugod pababa. Pathat na itinataas ni Yang Ming ang kanyang kalasat. Narinig ang malakas na tunog. Ang metal shield ay naging flat. Kasama pati ang braso ni Yang Ming na pabaluktot sa kakaibang paraan. Mukhang nabasag ang buto. Minming, napag-alaman ko na ang boss info. Level siyang Black Sha Mountain Lord. Skills, Crush Iron, Tail Whip. May hawak na identification scroll si Liao Xijiao. Napatalon siya sa tuwa. Sinshare lang niya info kay Yang Ming. Nakita niyang lumipad pabalik si Yang Ming. Nadamay siya at tumumba rin. Malakas ang impact. Pareho silang gumulong. Nabasag at nasaktan ng todo. Minming, okay ka lang ba? Napansin ni Liao Xijiao ang baluktot na braso ni Yang Ming. Biglang nagulat siya. Matinding takot sumakan niya. Hindi na nagawang sumagot ni Yang Ming. Nakita niya ang Black Sha Mountain Lord na handa ng sumugod. Nagmumuestra ng pagtalon. Biglang kinabahan si Yang Ming. Isang round lang ang lumipas. Alam ni Yang Ming, hindi siya ang kalaban ng ligang ito. Level 4 lang siya. Ang Black Sha Mountain Lord ay level 9 boss. Ang boss grade, mas mataas pa sa elite at normal monster. Pinilit ni Yang Ming tumayo. Lumapit na ang Black Sha Mountain Lord. Malaking Tiger Pao may napakatinding lakas. Malaki ang pag-atake sa ulo ni Yang Ming. Ikinilos niya ang sibat sa defense. Pero pag-connect ng sibat at Tiger Pao, sibat tumusok ng kaunti lang sa balat. Ang katawan ng sibat halos umikot ng 70 degrees. Buti na lang ang sibat ay binili ng Yang Ming ng mahal. Perfect grade ang gamit. Napakatibay ng quality. Hindi ito nabali. Sibat na bawasan ng konting lakas ang attack. Nailigtas ni Yang Ming ang buhay niya. Pero kahit ganun, nang tumama ang pao sa kanya, narinig ang tunog ng butong nabasag. Naramdaman niyang wasak ang muscle at buto sa kaliwang balikat. Halos naging durog na karne. Napahiyaw si Yang Ming sa sobrang sakit. Madilim ang paningin. Matinding sakit. Muntik nang mawalan ng malay. Ngayon, si Yang Ming, ramdaman ang kamatayan bilang malapit na. Nakita ni Liao Xijiao na masama na ang sitwasyon. Inihagis niya ang espada papunta sa Black Sha Mountain Lord. Hinatak si Yang Ming palayo. Minming, okay ka ba talaga? Basang pawis ang noo ni Yang Ming. Parang nakita ulit niyang sumugod ang Black Sha Mountain Lord. Biglang nanigas ang katawan. Naramdaman niya ang init sa ibaba. Nagkalat ang amoy ng ihi. Sis, hindi ko na kaya. Tulungan mo akong lumaban ngayon. Napatigil sa mukha si Liao Xijiao. Naramdaman niyang mariin siyang tinulak. Tinulak siya papunta sa boss na sumugod. Isang malakas na pao ang tumama. Dahil lang sa brute force, parang bagyo. Napatapon si Liao Xijiao sa lupa. Nabasag ang spine niya gaya ng tubo ng asukal. Dugo tumagas mula sa ilong, bibig at tainga. Lahat ng laman loob nagkalat sa paligid. Nakita ni Liao Xijiao ang takot na pagtakbo ni Yang Ming. Hanggang kamatayan, gulat at hindi makapaniwala sa mukha niya. Hindi naglaon matapos umalis si Bai Mingyan mula sa grupo. May narinig mula sa gilid ng bundok kung saan kami nagtayo ng kampo. May ingay na nanggaling doon. Isang malakas na umulang tigre ang umalinggaw sa kagubatan. Kasama ng mga malulungkot na sigaw na umaabot mula sa malayo. Tumingin si Bai Mingyan pabalik sa dinaanan niya. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang gulat at pag-aalinlangan. Baka may lumitaw na bog dito. Nagtayo si Bai Mingyan at nag-isip ng matagal. Nagpa siya pa rin siyang tingnan ang nangyayari. Kinuha ni Bai Mingyan ang itim na malaking espada mula sa backpack niya. Hinawakan niya ito sa kamay. Maingat ang hakbang niya. Mabilis siyang gumalaw sa kabundukan. Patungo sa dinaanan niyang direksyon. Ilang saglit lang, bumalik si Bai Mingyan sa dating kampo ng grupo. Wala na, magulo na ang paligid. May mga bakas ng labanan sa lupa. Nang makumpirmang wala na ang boss, agad siyang naghanap sa paligid. Nagmasid siya agad, madali niyang nakita ang pugot na katawan. Isang octopus na halos hati ang katawan. Wasak-wasak ang bangkay. Napakatrahedya ng pagkamatay. Hindi maikaila ang pagkabigla sa mukha ni Bai Mingyan. Anong uri ng halimaw ito? Ang octopus ba ay level 3 din ng professional? Hindi niya ma-imagine kung anong halimaw sa area na to. Kayang patayin siya parang lamok lang. Naka-recover si Bai Mingyan. Napansin niyang may tao pa sa malapit na gumagapang sa lupa. Nagmadali siyang lapitan. Nang lumapit, nalaman niyang si Liao Xijiao pala yun sa lupa. Parang pareho ang kalagayan ni Liao Xijiao sa octopus. Halos flat na ang dibdib niya, balot ng dugo at malubha ang sugat. Ang pagkakaiba lang, parang may konting buhay pa siya. Anong nangyari dito? Lumuhod si Bai Mingyan sa tabi ni Liao Xijiao. Nakita niyang si Bai Mingyan ang lumapit. Bigla siyang parang nabuhay ulit. Umiiyak at nanlalaking mga mata. Nagsalita siya ng paos, nanginginig, Ningji. Iniwan mo ako. Kasalanan mo ito, ikaw ang may sala. Bai Mingyan, sinumpa kitang hindi ka magiging masaya. Pagkasabi niyan yon, bumagsak ang kamay ni Liao Xijiao na hindi pa niya naitaas. Kitang-kita ang bukas na mata. Patay na siya, hindi maipikit ang mata. May mga letra sa tabi mo na isinulat gamit ang dugo. Ang salitang masakit na nakasulat ng baluktot. Ang sulat ay humila ng dugo sa lupa. Kahit tingnan lang, ramdam mo ang matinding desperasyon noong namatay siya. Bahagyang kumunot ang kilay ni Bai Mingyan. Tiningnan ang namatay na si Liao Xijiao. Komplikado ang itsura niya. Matagal siyang nag-isip. Tumayo siya. Malalim siyang nag-eksale. Tumingin sa direksyon ni Yang Ming na tumakas. Sinundan niya ito habang tumatakas at humahabol. Mas tumagal kaysa inaasahan. Mula hating gabi hanggang kinahapunan. Sinundan ni Bai Mingyan ang mga bakas. Ilang beses muntik na siyang mawala sa bakas sa bundok. Buti na lang tinuro sa school ang tracking. Kahit academic si Bai Mingyan, magaling pa rin siya sa tracking. Pinagbuti niya ang ruta ilang beses. Sa wakas, bago dumilim sa ikalawang araw, nahabol niya si Yang Ming na tumatakas.
Madilim na ang paligid. Medyo kita ni Bai Ming yan. May golden barrier sa harapan. Si Yang Ming nasa loob ng golden barrier. Nakaupo siya sa tabi ng puno. Para siyang nawala ng malay. Pinagmasdan ni Bai Ming yan ng matagal. Siguradong walang boss sa paligid. Saka siya dahan-dahang lumapit. Narinig ang mga hakbang. Nagulat si Yang Ming at nagising. Nang makita si Bai Ming yan, napanatag siya. Hindi niya maikubli ang takot kahit hinihingal. Nasaan na ang boss? Nasaan ang iba? Maging alerto si Bai Ming yan at tumingin sa paligid. Nasa likod ng golden barrier, tinanong niya si Yang Ming tungkol sa boss. Kanina nandito pa siya. Tumingin din si Yang Ming sa paligid. Kitang-kita ang pagkadismaya. Malayo na siya sa dating mayabang na kapitan. Halatang natakot siya sa boss. Sabi ng iba ako muna ang mauna para mag-cover sa likod ko. Siguro nakatakas na rin sila. Habang sinasabi niya iyon, sumulyap si Yang Ming sa gilid. Ilang beses siyang hindi natural na nagtanong. Lalo naging malamig ang tingin ni Bai Ming yan kay Yang Ming. Totoo ba iyon? Narinig ni Yang Ming ang pagdududa ni Bai Ming yan. Nagpakatawa siya ng pilit. Ang ganda niyang dating wala pang tatalo. Ngayon hindi na siya makatingin ng direkta. Habang wala ang boss ngayon, tanggalin mo na ang barrier. Tumakas tayo sabay. Hindi agad sumagot si Yang Ming. Nagsuri siya sa paligid. Nag-alangan siya. Hindi ko maalis ang barrier na ito. Baka gusto mong mauna ka na. Pagkatapos niyang magsalita, medyo nang hina ang golden barrier. Malapit nang mawala ang skill na ito. Naguluhan si Yang Ming. Ang barrier na ito, binili ng pamilya niya, high-level magic scroll. Gumastos sila ng milyon dito. Panghuling sandata niya sa oras ng panganib. Tatagal ang 3 oras ang barrier na ito. Nang makita niya hindi mapasok ng Black Teacher Lord ang barrier na ito. Kaya nawalan siya ng malay noon. Baka habang walang malay, malapit nang lumipas ang 3 oras. Napaisip siya, nagtaka siya bigla. Agad niyang sinabi, ay naalala ko. Parang pwede nang alisin ang skill na to. Pagkasabi niya, mabilis niyang tinanggal ang barrier na malapit nang mawala. Tumayo habang nakahawak sa mahabang sibat. Sumunod siya kay Bai Ming yan. Nagpakababa siya, Ming yan. Malala ang sugat ko ngayon. May extra healing potion ka ba? Narinig ni Bai Ming yan iyon. Sinabi agad niyang wala. Napilitan si Yang Ming at sinabing sa susunod na lakad. Basta tulungan mo na sana ako sa daan. Sa sandaling iyon, isang malakas na umulang tigre ang narinig. Isang malaking itim na tigre na 5 metro ang haba. Tumalon mula sa kagubatan. Tumapat sa kanila. Nanginig agad si Yang Ming sa takot. Kitang-kita ang takot sa mukha niya. Yung katawan niya nanginginig na parang malakas na hangin. Maging alerto din si Bai Ming yan agad. Hawak ang itim na espada. Hinarap niya ang Black Teacher Lord. Ang likod niya walang depensa na nakaharap kay Yang Ming. Nakatapat kay Yang Ming. Sa anggulong hindi nakikita ni Bai Ming yan. Namula ang mukha ni Yang Ming. Palihim niyang tinaas ang kamay niya. Tinulak niya ng malakas ang likod ni Bai Ming yan. Pero si Bai Ming yan para bang hindi lumingon. Lumabas ang dulo ng espada mula sa loob. Tumunog ng mahina. Si Yang Ming ay napadikit ang kamay sa matalim na dulo. Napakatalim ng itim na espada. Walang hadlang na tumago sa kamay ni Yang Ming. Sa palad niya, sumigaw siya sa sakit. Umurong siya paatras. Umupo siya habang hawak ang dugo ang kamay. Baliw ka, bakit mo ako sinaktan? Laging nasa peligro ang buhay. Hindi na nakapigil si Yang Ming. Galit na galit siyang sumigaw kay Bai Ming yan. Bai Ming yan lumingon matapos siyang marinig. Malamig siyang nagsabi, ganyan din ba ang ginawa mo kay Liao Xujiao? Nang mahuli sa kasinungalingan, hindi na nagdalawang isip si Yang Ming. Habang gumagapang paatras, nagsisigaw siya, kayo mga walang kwentang babae. Kalansay lang ang buhay. Bakit hindi mag-sacrifice para sa akin? Nakaupo si Yang Ming sa lupa at nagmumura. Hanggang narinig ulit ang unggol ng tigre. Napabangon siya sa sobrang takot. Ming yan, mahal kong kapatid. Kuya, seryoso ba yung mga sinabi mo kanina? Huwag mo nang damdamin. Parating na si boss. Tara, tumakbo na tayo. Tulungan mo muna akong hintayin siya. Pagbalik natin, magkano man yung gusto mo, papabayad ko sa tatay ko. Kanina, ang taas ng pride niya. Ngayon, nagpapakaawa na lang. Para kay Bai Ming yan, sobrang nakakabdisgust ang taong ito. Huwag ka nang tumakbo, nasa baba ang kasama mo, hinihintay ka. Kasabay ng sinabi, umatras si Bai Ming yan sa gilid. Hinayaan niyang maluwag ang daan sa pagitan ng Heisha Shanjun at Yang Ming. Ganap niyang binuksan ang daan. Yung mata ni boss, parang malaking kampana. Nagmasid muna sa kanilang dalawa, pero tumigil sa may sugat, gusto maghiganti. Si Yang Ming pa rin na may sugat ang piniling target. Bigla siyang nanakot at natakot. Gusto sanang tumayo at tumakbo. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi na gumagana ang mga binti niya. Kaya ang nagawa niya, itulak ang sarili sa lupa. Nakakapit lang siya, gumapang na lang. Tuloy pa rin ang sigaw niya kay Bai Ming yan, Ming yan, wag na, joke lang yan. Bilisan mo, iligtas mo ako. Nakalimutan mo na ba kung sino tumulong sa iyo mag-level up? Tumawag na ako ng tulong. Darating na ang pamilya ko. Pakiusap, sagutin mo muna ito. Konting oras lang ang kailangan. Bai Ming yan, ang sama mo. Natatakot ka pa rin tulungan ako, ha? Hindi ka palalampasin ng tatay ko. Walang silbi, kahit nagpupumilit si Yang Ming. Naupo siya sa lugar ng unang tinamaan. Parang laruan talaga. Isang palo galing kay Heisha Shanjun. Kasama pa ang braso at sibat, napalipad at naputol. Dugo ang bumulwak mula sa sugat. Narinig lang ni Bai Ming yan ang tunog na crack. Ang ulo ni Yang Ming parang malaking pakwan. Kinagat ni Heisha Shanjun, durog agad. Tumigil na rin ang pangit na sigaw. Sa harap ng ganitong halimaw, tila payapa si Bai Ming yan. Pero sa loob, nagugulot din. Maraming beses nang nag-training siya. Pero ni minsan, hindi pa naka-encounter ng ganitong lakas ng boss trap. Sana makaalis ako dito. Napabuntong hininga si Bai Ming yan. Isang kamay lang, itinulak niya. Nagliwanag kaagad ang summoning array. May isang puting liwanag na dumaan. May payat na kalansay na lumitaw sa harap niya. Sa sandaling natawag ako, nakakonect na kami ni Bai Ming yan. Alam ko na lahat ng nangyari. Ang butas ng aking mata, sumilip sa harap sa naglalaking itim na tigre. Medyo namangha ako. Ito ba ang monster sa mundong ito? Binuka ko ang bibig ko. Pero walang lumabas na tunog. Hindi ko alam kung bakit. Tinitingnan ko si Heisha Shanjun. Wala akong takot sa puso ko. Mas naging excited pa nga ako. Tulungan mo ako. Hanggat maaari, iwasan mo siya. Silipin ko ang pagkakataon para umatake. Nag-utos si Bai Ming yan sa akin. Naglabas ng mabahong hangin ang ilong ni Heisha Shanjun. Nag-ikot ang itim na hangin sa paligid. Dahan-dahan siyang yumuko. Bumalot ang matinding pressure sa paligid. Sunod,
tumalon si Hisha Shanjun. Parang bundok, tumama sa payat na kalansay. Dahil sa utos ng master, hindi umiwas. Habang binawi ang paa, isang suntok ang binigay. Itinaas ni Bai Mingyan ang malaking espada. Gusto sana niyang sumugod, pero may napansin siyang kakaiba. Sa pagbangga ng maliit kong kamao sa tigre, nagkaroon ng bahagyang pagpaus. Kasunod nito, nagsimulang baluktutin ang paa ni Hisha Shanjun. Parang tinulak ng super lakas. Napatalon agad ang malaki niyang katawan. Diretso nagbangga sa ilang malalaking punong kahoy. Doon lang siya bumagsak. Napaatras si Bai Mingyan. Napahinga ng malalim. Nagulat siya ng todo. Halos mahulog ang espada niya. Hindi inaasahan, isang suntok lang, napalipad ang level siyam boss. Nakakagulat talaga ito. Hindi lang si Bai Mingyan ang nagulat, pati si Heisha Shanjun, na bigla sa suntok na iyon. Matagal bago siya nakatayo ng diretsyo. Ikinumpas niya ang malaking ulo niya. Ngumiti ng malaki, ipinakita ang matalim na mga pangil niya sa akin. Punong-puno ng galit ang katawan niya, matapos ang malakas na ungol ng tigre. May itim na alon ng hangin na bumuo sa bibig niya. Ang itim na buhawi ay biglang lumabas mula sa bibig ni Black Shaman King. Kumikilos papunta sa akin. Ang paggalaw niya ay sobrang halata. Matagal na akong handa. Tumalon ako palayo na parang isda. Naiwasan ng itim na hangin. Nabigla akong kaya pa niyang mag-cast ng magic. Napaisip ako, tapos tumayo ako. Inikot ang ulo ng kalansay, tumingin kaliwat kanan. Agad akong tumakbo sa malapit na malaking puno. Inilapit ang buto kong braso. Kinapit ang kalahati ng puno. Biglang nagpuwersa ako. Tumunog ng malakas ang buong puno. Nag-iwan ako ng dalawang hukay sa paa ko. Naputol ko ang puno, buong-buo ang mga ugat. Ibinagsak ko ng malakas sa Black Shaman King. Pangalawang itim na buhawi. Sumabog ang puno sa lakas ng hangin. Nagkalat ang mga dahon agad. Lumipad ang mga piraso ng kahoy. Tiningnan ko ang natira kong puno. Muli akong tumakbo palayo. Tumunog uli ng malakas. Isa pang puno, binunot ko. Inugma ko ito sa mga kamay ko. Nag-iingay ang hangin sa bundok. Ngayon, hindi dahil kay Black Shaman King, kundi sa sobrang saya ko. Sa kamay ko, parang malaking pamaypay ang puno. Mataas ang hangin dahil sa sangat dahon. Ang dulo nito bumabangga sa ibang puno. Kaya natumba ang mga puno sa paligid. Nagbagsakan na sila. Nag-ingay ng malakas. Hindi na umabot sa imahinasyon ni Bai Mingyan ang laban na ito. Wala siyang magawa. Nagulat si Bai Mingyan sa nakita niya. Kahit ang tingin ni Black Shaman King, sinusundan ang galaw ng puno sa kamay ko. May tagong gulat sa mata niya. Hindi na siya tumitira ng hangin. Tumawa akong malakas bilang munting pusa. Ibinagsak ko ang puno. Sa ulo ni Black Shaman King, lumaki ang anino sa akin. Ramdam ko na hindi na ako makakaiwas. Tatlong paa niyang malusog, nagsimulang kumilos. Muntik nang hindi siya makaiwas. Naiwasan niya ang kakaibang atake ko. Pagkapatayo niya, tumango, hinanap niya ako. Narinig na niya ang mabilis kong lakad. Puti ang anino kong tumalon. Sinimulan ko ng umatake. Nagulat at nagalit si Black Shaman King. Kasabay ng muling unggol ng tigre. Inangat ang malusog na pusa niyang paa. Sumabay ang itim na hangin. Malakas kong binagsakan sa ere. Gaya ng dati, hindi ako umiwas. Diretsong suntok. Nagbanggaan ang kamao ko at pawis ni Black Shaman King. Pareho ang resulta katulad ng dati. Narinig ang malakas na bali. Ang pawis ni Black Shaman King ay nirekta ang deform. Hinati ko ito ng malakas. Nagbali ang buong pawis niya. Nagkaroon ng kakaibang liko. Ang puwersa ay nagdala sa katawan niya. Tumalsik ang katawan niya. Muling lumipad palayo. Pagkatapos ng ilang ikot ay tumigil siya. Mabilis siyang nagising mula sa pagkahilo. Tumingin muli siya sa akin. Sa mata niyang parang kampana. Nakikita ko na may takot. Ang hari ng kagubatan. Bayang leader na mutated. Natakot sa isang kalansay. Ngayon lang nakita ni Bai Mingyan. May ganitong emosyon sa isang halimaw. Nabigla siya, parang nabasag ang pananaw niya. Ang kalansay ko sobrang lakas pala. Samantala ako, nakaupo na ako sa katawan ni Black Shaman King. Malakas ang suntok ko, parang ulan. Sunod-sunod ang tunog ng bali ng kalansay. Ang malaking ulo ni Black Shaman King, agad na naging baluktot at sunk. Sa oras na iyon, napahinto ako saglit. Hindi ko itinuloy ang suntok. Nagpakita si Black Shaman King ng tiyan niya. Umiyak siya, parang kuting. Nakabitin ang dalawang broken arms niya sa harap. Yung natitirang mata, puno ng takot. Mukhang sumusuko na talaga siya. Ako naman ang naguluhan. Gusto niya maging pet ko. Nagbukas ako ng bibig pero walang lumabas na tunog. Nilapitan ko siya, itinuro ko siya, tapos itinuro ko sarili ko. Nagulit, natakot lalo si Black Shaman King. Nanginig ang katawan niya. Sunod-sunod ang tango niya. Pareho lang kaming summon. Bakit kailangan ng alalay? Handa na sana akong mag-level up ulit. Pero naisip ko, hindi ko pwede kunin. Hindi ba ang master ko ay summoner? Pwede siyang kumuha. Kaya tinuro ko si Black Shaman King. Senyal na wag siya kumilos. Agad siyang tumango. Ang bait niya, parang pusang bahay. Na talagang maamo. Tumayo na ako. Kinawayan si Bai Mingyan. Tinawag ko siya. Nakabalik si Bai Mingyan sa hulog. Naintindihan niya ako. Lumapit siya. Nakita niyang nakahiga si Black Shaman King. Sugatan. Wala siyang boss na itsura na level 1.7. Kinontext ko siya ng matagal. Sinamahan ng telepathy. Naintindihan ni Bai Mingyan. Gusto ng boss na maging master siya. Kakaibang reaksyon ang mukha ni Bai Mingyan. Hindi siya makapaniwala. Halimaw na mutated leader pa ito. Kung alagaan, magiging malakas siya. Tiyak na lalaki ang power niya. Pero ibang klase ang feeling na gawing summon ang boss. Medyo weird ang dating. Habang iniisip niya, sinubukan niyang tignan ang aking attributes panel. Pero hindi pa rin ma-access. Hindi niya alam, sino ba talaga ang kalansay na summon ko. Napilitang magpasakop ang boss. Sumang-ayon magpasakop. Akala ni Black Shaman King magiging summon ko siya. Hindi niya inasahan, tinawag ko ang tao. Para siya ang mag-contract. Medyo nagdamdam si Black Shaman King. Sumigaw siya ng hindi gusto. Tiningnan ko siya ng masama. Inangat ang kamay, parang papaluin ko siya. Nanginig ang ulo ni Black Shaman King sa takot. Lumambot ang boses niya, parang kuting ulit. Nagmeow siya ng dalawa. Namukhaan siya na parang nalugi. Halos tumaas ang kilay ni Bai Mingyan. Alam ko ang contract galing sa school. Susubukan ko. Tinusok ni Bai Mingyan ang daliri niya. Sa kabilang kamay, nagdrawing ng komplikadong magic circle. Master-servant contract ito. Pag nagtagumpay, magiging alalay kita. May control ako sa buhay mo. Pwede kang mag-level up kasama ko. Magtutulungan tayong lumakas. First time ni Bai Mingyan mag-contract. Medyo kabado siya. Mabilis lang. Nagkatotoo ang natutunan sa school. Habang pinapanood ko, itinaas ni Bai Mingyan
Mingyan ang kamay na may contract magic. Dahan-dahang ipinahid sa ulo ni Black Shaman King. Mag-relax ka, wag lumaban. Dapat magpasakop ang taong ay co-contract para magtagumpay ang contract. Kahit ayaw talaga ni He is it's dead yet. Sa ilalim ng titig ko, pumili pa rin siya na sumuko. Sa pagitan ng pagiging summon o magiging XP, agad niyang pinili ang una. Mabilis na kumislap ang pulang liwanag ng dugo. Lumabas ang kunot sa noo ni He is it's dead yet. Diretso tumatak sa kaluluwa niya. Pinakamahigpit na kasunduan sa mundong ito. Kahit paano, natapos na rin ang kasunduan. Ang matipuno niyang katawan, binalot ng isang liwanag, mabilis na lumiit hanggang maging kasing laki na lang ng pusa. Dahil sa kontrata, bumalik si He is it's dead yet sa level 1. Mukha lang talaga siyang itim na pusa. Buhay siya, hindi na mahalaga ang ibang bagay. Sandali lang ito, biglang naging kalmado si He is it's dead yet. Nagsenya si Bai Mingyan gamit ang isang kamay. Agad naging puting liwanag si He is it's dead yet at dinala sa summoning space. Ganito ba talaga ang tama? Nagbiro si Bai Mingyan, di napigilang mapatawa. Kung ikukumpara sa akin, talagang normal na summon lang si He is it's dead yet. Kahit di nakuha ang malaking XP ng level siyang boss. Kung sa future titignan, siguradong panalo si Bai Mingyan. Bilang isang summoner, mas maraming summon, mas okay. Mas malakas, mas maganda. Nang tumingin muli sa akin si Bai Mingyan, laking gulat niya, may crack na sa buto ng kamay ko. Ang di niya alam, ang lakas ko ngayon ay 800 at 900 na. Malapit na mag-1,000 ang isang attribute ko. Pero skeleton level 1 pa rin ako. Maliban sa lakas, iba ko pang attribute di pa gumalaw. Kaya parang glass cannon ako ngayon. Malakas umatake, pero madali rin akong mabasag. Ilang suntok lang, bumigay na buto ko. Nabasag ang buto ko dahil sa impact. Nang makita niyang nasaktan ako, medyo naawa si Bai Mingyan. Dali-dali niya akong hinawakan sa kamay. Tiningnan niya ito ng mabuti. Seryosong nagtanong, ayos ka lang ba? Di rin naman siya marunong gumamot. Wala rin siyang gamot na pagaling. Wala siyang magawa kundi mag-alala. Pero di ko rin naman kayang uminom ng healing potion. Di ko nga napansin na may crack na rin pala ang braso ko. Ngayon lang pinaalala ni Bai Mingyan na bilang undead, walang nararamdamang sakit ang mga skeleton. Wala akong pain. Pero nang makita kong nag-aalala si Bai Mingyan, natuwa pa rin ako sa loob ko. Ramdam ko ang lambot ng kamay ni Bai Mingyan. Di ko mapigilang umiling-iling. Bahagyang nahulog ang katawan ko at napadapa ako sa yakap ni Bai Mingyan. Kung may mukha lang ako, siguradong sobrang sagwa ng ngiti ko ngayon. Nagulat si Bai Mingyan, niyakap niya ako. Akala niya nasugatan ako sa laban kanina. Ako naman, nasarapan sa yakap niya. Gustong-gusto ko na talaga. Sa sandaling ito, naging summon ako ng Campus Bell at masaya ako doon. Ang summon space ay pwedeng unti-unti magpagaling ng sugat. Gusto mo bang bumalik? Nagtanong si Bai Mingyan na parang nag-aalangan. Ako ang una niyang summon na kinakausap. Ang mga summoner ay sobrang maingat. Okay na rin ako ngayon. Takot akong magkamali. Agad akong tumayo para ipakitang ayos lang ako. Binwave ko ang kamay ko. Ibig sabihin, hindi muna ako babalik sa summon space. Ilang araw na akong tuloy-tuloy na nag-training. Medyo na-stress na rin ako. Sakto lang, lalabas para magpahinga. Actually, malapit na akong maabot ang bottleneck sa training. Ang push-up bilang isang star talent ay mailimit din. Pag umabot ang strength ko ng mahigit 800 points, kailangan ko na lang ng 2-3 push-ups para makadagdag ng 1 point. At bawat push-up dapat tama. Buong effort. Ang lapad ng braso, hindi dapat lumampas sa balikat. Kapag lumuhod na, ang dibdib dapat malapit sa lupa. Kapag may kulang, hindi na counted. Gumawa ng push-up, pero walang dagdag attribute. Pakiramdam ko, pag strength ko nasa 1,000 points na, babagal na ang progress. Pero isang star talent, makapagtaas ng 1,000 strength. Sobrang impressive na yon. Satisfied ako tungkol dito. Excited din akong hintayin ang refresh ng extraction after 1 week. Tingnan kung anong talent ang makukuha ulit. Nakita niyang ayoko bumalik sa summon space. Wala nang magawa si Bai Mingyan. Sumunod na lang siya sa gusto ko. Kung ayaw mong bumalik sa summon space, sabay ka na lang mag-level up sa akin. Hindi ko pinapansin ang sinasabi ng boss ko. Diretso akong pumunta sa spot kung saan tumumba si Yang Ming. Dahan-dahan akong pumwesto. Hindi alam ni Bai Mingyan kung anong gagawin ko. Sumunod na lang siya. Sa gulat ni Bai Mingyan, nakita niya akong binubuksan ang katawan ni Yang Ming. Akala ni Bai Mingyan, giganti ko si Yang Ming. Pero parang sobra naman ang pag-abuso sa katawan. Grabe naman yon. Pero gusto ko lang tingnan kung pwede bang tanggalin ang gear ni Yang Ming. Mayaman kasi ang taong to. Ang gamit niya, mahal ang halaga. Kung magawa, dapat. Pwede ibenta ng mahal. Sayang, hindi gumana. Ang gear ng career player. Tama, parang projection lang ng item. Ang tunay na gamit, nasa inventory. Pag namatay ang career player, parang kinakain din ang gear niya. Maliban na lang kung may action na parang drop or trade bago mamatay. Saka lang pwede mawala ang gear. Kung hindi, wala talagang makuha. Kung hindi, career players na lang ang mang-hold up. Hindi na mag-farm, puro gear snatching na lang. Medyo nakakapanghinayang din. Nagpatuloy si Bai Mingyan na kasama ako. Sabay niyang tinitingnan ang terminal para sa quests. At sabay niyang tinatapos ang mga quest requirements. Nag-investigao ng kolekta. Simple lang ang mga low-level quests. Lalo na ngayon na nandito ako. Mas naging secure si Bai Mingyan. Ang mga jungle cats na sumusugod. Hindi sapat ang lakas nila. Pinipik ko sila ng isang palo lang. Nag-aalala si Bai Mingyan na baka lumala ang sugat sa buto ko. Binigay niya ang black sword niya sa akin. Nung tinanggap ko, saka ko napansin. Jerang to, grabe, sobrang precious. Nakakagulat ang mga stats. May kasamang skill din. Pero, pareho kami ni Bai Mingyan, hindi pa kayang gamitin ang sword na to. Pero dahil sa talim ng epic weapon, kayang-kaya kong sumugod. Halos walang monster na makapigil sa sword ko. Pero kung may nakakaiwas sa isang swing ko, matagal kaming magduel. May nakakatakas pa minsan. Napanood ni Bai Mingyan ang mga laban ko. Nakita niya, malakas nga ang strength at attack ko. Pero ang defense at speed ko, mababa. Skill sa battle, weapon handling, movement awareness, team play at iba pa. Baguhang-baguhan ako. Medyo nakakahiya pa nga minsan. Nagulat si Bai Mingyan dito. Sa ganitong lakas, dapat magaling sa actual battle. Isa pang laban, nakatakas ang monster. Hindi napigilan ni Bai Mingyan. Sinabihan niya akong mali ang gawain ko. Ang basta-basta na pag-atake, binibigyan ng chance ang kalaban. Lumapit si Bai Mingyan. Kinuha ang Black Obsidian Destroyer sword sa kamay ko. Gumalaw ng sword flower at sinabing tuturuan niya ako. Tapos, pinakita ni Bai Mingyan ang hand gesture niya. Sumaksak siya ng mabilis na sword move. Parang liwanag na sumabog. Pinakita ang shadow ng celestial. Parang fast glimpse ng phoenix. Malabo
malabo at maganda ang sword shadow. Parang dragon na lumilipad sa langit. Matapos ang sword routine ni Bai Mingyan, napaluha ako sa galing. Hindi lang sa eleganteng posture ni Bai Mingyan. Ang sword style niya parang may enlightenment. Ang swordplay, hinahanap ang artistic feel. Kaya kung anong matutunan mo, yon ang tama. Hindi kailangang pilitin. Malinaw ang lakas at weakness mo. Malakas ka, pero mabagal. Kaya nire-recommenda ko itong move. Pagkasabi, tinataas ni Bai Mingyan ang sword. Isang mabilis na saksak, parang kidlat, sobrang bilis. Sa lahat ng basic sword moves, ang thrust ang pinakamabilis at pinakamalakas. Pag napalakas mo ang strength mo, kaya mong mag-instant kill ng boss. Binigay ni Bai Mingyan ang sword pabalik sa akin. Sinabing subukan ko ring gawin. Tinanggap ko ang sword. Tumawa ako ng may iniisip. Hinaplos ng bony hand ang blade. Gumaya ako sa style ni Bai Mingyan. Hinawakan ang sword sa gilid ng katawan. Sandaling nag-charge. Saksak ko ang sword ng buong lakas. Ang dulo ng sword, naghiwa ng hangin agad. Tunog ng malakas na wind slash. Tumaas ang kilay ni Bai Mingyan. Napansin niyang may wild airflow sa move ko. Parang may dagdag talas. Si Yang Ming, na skill din. Ginamit din ang Fang Thrust nung kinalaban ang Jungle Cats. Hindi niya kaya ang straight thrust ko. Grabe, sabi ni Bai Mingyan, sobrang impressed. Hindi niya akalain. Sa payat kong katawan, ang bony skeleton na to, may surprises pala. Ako rin, natuwa sa sarili ko. Pag ginamit ang trick na tinuro ni Bai Mingyan, mas dumoble ang damage ko. Kung hindi ako umatake. Pero pag umatake, instant kill talaga. Ang move ni Bai Mingyan, sobrang effective. Ginamit ang thrust para gawing speed ang strength ko. Nabawi ang kulang ko sa agility. Sa mga sumunod na laban, nagmasakra ko sa low level field. Dito sa lugar ng level 3 monsters, walang nakakaiwas sa sword ko. Nakita ni Bai Mingyan ang 8th bar tumataas. Sa umaga ng ikatlong araw, may golden beam lumitaw sa kanya. Finally, naka-level up. Hindi mabilis, hindi rin mabagal ang level. Sakto lang, average pace. Habang buhay ng career player, sa upgrade na lang laging umiikot. Bilang level is a career. Pag nag-level up si Bai Mingyan, 2 attribute points lang ang nakuha. Maliit ang bonus. Ako ang main sumo ni Bai Mingyan. Pareho kami ng level. Walang special effects pag nag-level up. Pero kasama ko rin siyang nag-level up sa level 2. Tiningnan ko ang character panel. Naglagay lang din ako ng 1 punto sa lakas at 1 punto sa katatagan. Total 2 puntos lang ang nadagdag na stats. Pareho lang tayong medyo malas dito. Pero kaya ko namang dagdagan ang lakas sa push-up. Kaya hindi rin masama. Sa natitirang oras na ito, si Bai Mingyan at ako, tuloy-tuloy na nagtatrabaho sa wild area. Halos walang pahinga. Bilang isang undead, wala akong pagod. Si Bai Mingyan din, matibay talaga. Sa ganitong hirap, tuloy-tuloy pa rin siya sa farming. Tahimik lang, walang reklamo. Malakas ang loob niya. Kitang-kita mo naman, doon ako napahanga sa kanya. May apoy sa puso ni Bai Mingyan. Hindi lang dahil sa utang. Gusto rin niyang magtagumpay. Gustong patahimikin ang mga tumutukso sa kanya noon. At patunayan sa kanila ang tunay niyang lakas. Ako rin, pagdating ko sa mundong ito, punong-puno ng pananabik sa lakas. Gusto ko ring palakasin ang sarili ko. Sa bagay na yan, magkasundo kami. Tinuturuan ako ni Bai Mingyan ng iba't ibang sword skills at galaw. Pati paano mag-analyze ng laban. May experience ako mula sa dating buhay ko. Kaya mabilis akong natututo. Ang bilis lumakas ng fighting skills ko. Halos everyday may progress. Sa simula, pag ako lumalaban, minsan nagtuturo pa si Bai Mingyan. Nagbibigay pa siya ng tips sa labas. Pero later on, alam ko na halos lahat ng tinuro niya. Nakakagawa ako ng mga bagong moves na kakaiba. Napapahanga si Bai Mingyan sa nakikita niya. Sabi niya, parang para sa laban talaga ako ipinanganak. Ang saya ko sa papuri niyang iyon. Sabay boost ng confidence ko. Isang linggo, mabilis lumipas. Habang lumalakas ako, mas nararamdaman kong ako na talaga yung role ko dito. Si Bai Mingyan at ako, kasama yung skeleton. Diretso kami mula level 1 area. Hanggang sa Siyam 1-0 na level ng mga monsters. Nagawan ko pa ng oras, nag-1,000 points na lakas ko. Katulad ng inakala ko, pagdating sa 1,000 points, kahit mag-push up ako ng todo, mahigit 10. Wala nang nadagdag na lakas. Hindi ko alam kung ganito talaga ang isa star na talent. O baka max na ang katawan ko ngayon. Di na kayang dagdagan pa ang lakas. Sa tuwing pumatay ako ng monsters, ramdam ko. Pag nag-all out ako sa swing, baka mabasag pa itong buto-buto kong katawan. Kaya kahit hininaan ko na, sa kalaban kong level Siyam 1-0 na monsters, parang napakadali pa rin. Si Bai Mingyan, lalo lang humanga sa potential ko. Palagi niyang binabago ang tingin niya sa lakas ko. Halos mula sa simula, nagulat siya. Sa huli, parang manhid na siya. Bukod sa lakas kong kayang lamangan ang mga halimaw. Mas nakakatakot, hindi ko kailangan magpahinga. Si Bai Mingyan, minsan kailangan pa ring matulog at kumain. Ako, bilang undead skeleton, hindi talaga ako napapagod. Kahit si Bai Mingyan ay natutulog, tuloy pa rin ako sa pagpapatumba ng mga halimaw. Noong nasa level 5 area kami, halos naubos namin ang mga halimaw doon. Hindi pa narinig ni Bai Mingyan na may naghihintay bumalik ang mga halimaw sa gubat. Isang linggo kaming nagtulungan pumatay ng halimaw. Pakiramdam ni Bai Mingyan, nabago na ang pananaw niya sa mundo. Sa loob ng isang linggo, tumaas ang level ni Bai Mingyan mula 1 hanggang Siyam. Malapit na siyang umabot sa antas 1-0. Ang unang pagbabago ng trabaho. Isang hakbang na lang. Laking gulat ni Bai Mingyan. Ako mismo ang bumalik sa summoning space sa ikapitong araw. Sa magulong summoning space, nakahiga ang isang itim na pusa sa lupa. Tahimik na nakatingin sa hindi kalayo ang skeleton. May konting takot sa mata nito. Ako naman, excited. Sobrang inaabangan ko ang pag-activate ng aking golden finger. Pagkasabay ng prompt sound, nayanig todo ang katawan ko. Sobrang saya ko. Tapos na ang isang linggo. Reset na ang draw chance. Pumili ng bagong talent. Kilalang kilala kong rulete na may 5 kulay. Lumitaw ulit sa harap ko. Sa isip kong utos, umiikot ng dahan-dahan ang rulete. Kinakabahan ang puso ko. Sana makuha ko ang agility na talent. Kung hindi pwede rin ang constitution talent. Tahimik akong nagdasal. Mabilis huminto ang pag-ikot ng rulete. Lumampas ang pointer sa red, green, blue zone. Papunta sa 1-0 na black gold area. Tumigil sa 5 na golden area. May prompt sound ulit mula sa system. Congratulations! Nakakuha ka ng special area. Nakuha mo ang 2-star talent. Jogging.
Bawat isa zero island na jogging, tataas ang agility mo. Agad akong natuwa nang makita kong agility talent ang nakuha ko. Di ko napigilan, malakas kong pinukpok ang hita ko at tumalon. Ang nakadapang Black siya Mountain King na parang kuting. Nabigla rin sa ginawa ko. Tumalon din siya. Halos tumirik ang balahibo niya. Kinuha ko ang 2-star talent bid na iyon at isinuksok sa model ng constellation map. May prompt agad ang system. Activated na ang talent. Lalong lumaki ang tuwa ko. Mabilis akong lumapit sa tabi ni Black siya Mountain King. Hinawi ko siya gamit ang paa. Tinadyakan ko siya palayo. Lumayo ka muna. Wala akong sinabi. Pero agad na intindihan ni Black siya Mountain King ang ibig ko sabihin. Pwede namang palang lumayo. Di mo naman ako kailangang tadyakan. Umuwal si Black siya Mountain King na parang sumasama ang loob. Dahan-dahang tumabi sa gilid. Binigay niya ang gitna ng summoning space para sa akin. Tumihaya ulit sa lupa si Black siya Mountain King. Napatingin siya sa skeleton ko nang may pagkaasa. Sa isip niya, para saan ba ang sobrang effort na ito? Bakit sobrang sipag mo? Nandito naman tayo sa summoning space. Hindi naman tayo nakikita ng boss. Tatakbo ka lang ba para lumakas ka? Tam-in na nagyaon si Black siya Mountain King. Humiga sa lupa at natulog na lang. Pero kakasimula pa lang niyang matulog, nabigla siyang naging puting ilaw. Nasummon siya kahit di ako kayang kontrolin ni Bai Ming yan. Pero bilang summon creature, kay Black siya Mountain King, kayang-kaya niya. Nga naman, matapos masumon, ang Black siya Mountain King na mukhang itim na pusa. Agarang lumitaw sa harap ni Bai Ming yan. Saka lang napanatag si Bai Ming yan. Masayang tumango siya. Akala ko problema ko. So, sa kanya nga pala ang issue. Pagkasabi niya noon, binalingan na niya si Black siya Mountain King. Summon creature na kita. Dapat sabay ang pag-level up mo. Tara, tulungan kitang bumalik sa dati mong lakas. Si Bai Ming yan, level 9 at 8. Kailangan pa ng 92 para maging level 1-0. Mahalaga sa plano ni Bai Ming yan ang pag-level up. Di niya alam kung bakit bigla akong tumigil. Alam lang niya, kung bumalik ako ngayon sa summoning space, siguro may dahilan ako. Di siya pwede mag-summon sa akin ng sapilitan. Wala siyang karapatang tumawag sa akin. Wala siyang magawa, wala na siyang ibang paraan. Kailangan niyang mag-ipon ng experience mag-isa. Nagreklamo ng mahina si Black siya Mountain King. Parang nagtatampo kasi tapos na agad ang bakasyon niya. Di pa siya nakakapagpahinga, kailangan na ulit magtrabaho. Para kay Bai Ming yan, ang kanyang master. Hindi siya masyadong masunurin. Pero dahil pareho kami ni Bai Ming yan ng master, mababa pa rin ang tingin kay Black siya Mountain King. Kahit ayaw niyang sundin si Bai Ming yan, kailangan pa rin niyang sumunod. Siyam level area, nasa malalim ng bahagi ng wild zone. Iba't ibang klase ng halimaw dito. At marami pa rin sila. Wala na ako, ang makina ng walang pagod na pagpatay. Si Bai Ming yan mismo ang humawak ng espada. Sa solid basic skills, at may tulong ni Black siya Mountain King, hindi naman mabagal ang pagpatay nila ng mga halimaw. Kitang-kita niya ang steady progress ng experience bar. Kaya gumaan ang loob ni Bai Ming yan. Alam niyang kaya pa niya. Di pa siya umaabot sa puro summon na lang ang pwede asahan. Ang dami rin niyang natutunan sa school. Hindi naman siya talagang sayang. Lumipas pa ang 2 araw. Mula low level rat ng level 8 si Bai Ming yan. Pumunta sa level Sham Green Lake, tapos sa level Sham Stone Plains. Nagpalipat-lipat ng area. Umabot na rin ng 9 ang experience ni Bai Ming yan. Malapit nang tumuntong sa level 1-0 threshold. Sa 2 araw, di pa siya nag-level up. Hindi dahil mabagal ang skills ni Bai Ming yan, kundi dahil bawat 1-0 levels, may bottleneck ang career players. Una, magkaiba ang requirement ng XP mula Sham to 1-0 sa dati. Sobrang lalim talaga ng bar. Kung 100 ang kailangan bawat level. Pag level 8 to Sham, kailangan mo ng 900 XP. Pag Sham to 1-0, biglang 5,000 na kailangan. Hindi talaga pantay ang XP gain. Pag average level na, parang geometric progression ang pagtaas ng XP. Sa human rankings ngayon, pinakamataas ay 5 given rebirth level 70 Sham. Kung bakit doon sila na stranded, XP pa rin ang dahilan. Sa oras na iyon, pinatay ni Bai Ming yan ang huli niyang level 1-0 na halimaw. Sumi pa rin ang XP bar sa mobile niya. Naging 71 na. Malinis na ang area na to. Kinuha ni Bai Ming yan ang personal terminal niya. Tiningnan ito, ang mission na mag-clear ng 30 halimaw level 1-0. Naka-check na. Ang reward ay 30,000. Napalingon kay Black siya Mountain King ulit. Bumalik na siya sa level Sham. Medyo lumiit ng konti ang katawan niya, pero halos bumalik na ang dati niyang lakas. Ayos, natutuwa si Bai Ming yan, tumango siya. Satisfied siya sa naging resulta. 2 araw na siyang walang tulog. Kita niyang patag ang lupa rito. Maliwanag din ang paligid. Umupo siya sa tabi ng malaking puno. Niyakap ang espada sa dibdib niya at nag-half sleep. Biglang-biglang, lumapit ang isang malambot na ulo. Idinilat ni Bai Ming yan ang mata niya. Nakikita niyang nakadapa ulit si Black siya Mountain King. Iniling-iling ang malaking ulo niya. Napangiti si Bai Ming yan, tapos sumandal kay itim na Shashang Jun. Parang may malambot na balahibong kutson sa likod niya. Kumurap siya ng komportable. Talagang deserving si Bai Ming yan sa pagiging henyo. Sa 2 araw na pagkakasama nila, pinahanga ni Bai Ming yan ang mayabang na itim na Shashang Jun sa galing niya. Maganda ang teamwork nila habang lumalaban. Kaya naman tinanggap siya ni itim na Shashang Jun. Kung hindi, wala sanang ganitong interaction. Pero kakahiga lang ni Bai Ming yan para magpahinga. Biglang umihip ang hangin sa gubat. May bahid ng lansa sa hangin. Kumilos ang ilong ni Bai Ming yan. Agad siyang naging alerto tumayo. Ingat, may paparating. Hindi na kailangan pang paalalahanan ni Bai Ming yan. Napakislot si itim na Shashang Jun. Para siyang nagulat bigla. Tumayo siya ng mabilis mula sa lupa. Bumaba ang katawan niya. Halos nakadikit sa lupa. Nakaarko ang likod niya. Nakatayo ang itim niyang balahibo. Handa siyang umatake. Nakatitig ang malalaki at mapulang mata sa direksyon ng hangin. Punong-puno ng galit ang tingin niya. Kasabay ng malakas na atungal na umalinggaw sa gubat. May nakita silang gumalaw na makapal na damuhan sa unahan. Biglang lumabas ang 3 malalaking bughaw na halimaw. Kawangis ng mga tigre ang mga ito, tulad ni itim na Shashang Jun. Magkakapareho halos ang itsura nila. Napahanga si Bai Ming yan, ang kanyang alam bilang honor student. Napamura siya. Ito ba ang liyab hangin na tigre? Siguradong hindi nagkamali si Bai Ming yan. Sinuri niya gamit ang personal na terminal. Kinumpirma ng impormasyon ang lahat. Liyab hangin nga ang mga halimaw sa harap nila. Kung
tama ang pagkakaalala ko. Dapat teritoryo ito ng Shiyuan. Bahagyang napakunot noo si Bai Mingyan. Naguguluhan siya, ang mga halimaw sa wild zone. Karaniwan may takdang teritoryo ang mga ito, at nakapirming kilos. Bihira lang ang tumawid ng teritoryo ng ganito. Ibig sabihin, may kakaibang nangyari dito. Sa gilid ng mata ni Bai Mingyan, napansin niya ang nagangalit na anyo ni itim na Sha Shangjun. Pakiramdam niya may kaugnayan ang dalawa. Ayon sa display ng terminal, si itim na Sha Shangjun, malaki ang sansa na mutant version siya ng liyab hangin na tigre. Kilala mo ba sila? Maingat na tanong ni Bai Mingyan. Hindi makapagsalita si itim na Sha Shangjun. Pero sumagot siya sa kilos niya. Sumigaw si itim na Sha Shangjun at biglang sumugod sa tatlong liyab hangin na tigre. Isa sa kanila ay hindi nagpaawat. Sumugod din siya, binuka ang malaking bibig. Tinangkang kagatin ang leg ni Black Sha Mountain Lord. Pero ang mutant ay mutant pa rin. Si Black Sha Mountain Lord ay tunay na boss. Hindi basta-basta ang lakas niya. Isang sampal lang, napabagsak ang clueless na Hunt Wentiger. Pinisil ang ulo nito, bumalikid at kinagat ang leg ng Hunt Wentiger. Nag-activate ang tearing skill. Narinig ang tunog ng nabasag na buto. Bumula ang dugo mula sa bibig ni Black Sha Mountain Lord. Sa isang sulyap lang, nabali ang leg ng Wentiger. Nagsiwalat ang lakas ng boss. Pero si Black Sha Mountain Lord ay todo bigay ngayon. Malaki ang naging buta sa depensa. Ang dalawang Wentiger ay naghihintay ng pagkakataon. Binagsakan niya si Black Sha Mountain Lord ng Tiger Claw. May packing ng blue wind sa pagitan ng claws. Ang dalawang wind teacher ito, ginamit agad nila ang wind claw skill. Nakita ni Bai Mingyan ang summon na inaatake. Hindi siya nanood lang, agad siyang kumuha ng espada at sumugod. Tinarget ng espada ang lalamunan ng wind teacher. Isang tao at tatlong tigre nag-away. Sa huli, Bai Mingyan at Black Sha Mountain Lord ang nanalo. Medyo lamang sila. Si Black Sha Mountain Lord, kahit sugatan, sumugod pa sa isa pang wind teacher. Ang likod niya ay napunit ng wind claw. Ginampanan niya ang role bilang tank. Hindi lang kinontrol ang isang wind teacher. Nagbigay pa ng malawak na espasyo kay Bai Mingyan. Di nagtagal, tatlong wind teacher na tumba kaagad. Ganyan ang lakas. Lampas na si Bai Mingyan sa karamihan ng newbies. Ang career niya tumaas na. Natuwa si Bai Mingyan. Matagal niyang pinaghirapan, walang kain, walang tulog. Sa wakas may resulta na. Nasugatan ka, bumalik ka muna sa summon space para magpagaling. Tumingin si Bai Mingyan kay Black Sha Mountain Lord. May mga bagong sugat na siya. Balat niya ay napunit, dugo umaagos. Mukhang kawawa siya. Para sa malakas na Black Sha Mountain Lord, hindi kalala ang sugat na ito. Magpagaling lang sa summon space ng ilang oras. Gagaling na halos lahat. Pero, tinanggihan ni Black Sha Mountain Lord ang alok ni Bai Mingyan. Umiling siya, tumitik sa unahan, naglabas ng mumunting growl, parang nagbabala kay Bai Mingyan. May mas malaking panganib na paparating. Sa pagitan ni Bai Mingyan at Black Sha Mountain Lord, may special na mind connection ng summoner at summon. Kakaibang komunikasyon, kahit di nagsasalita si Black Sha Mountain Lord. Pero naramdaman ni Bai Mingyan ang emosyon. Naintindihan niya ng halos ang gusto nitong sabihin. May boss, tumapang ang mukha ni Bai Mingyan. Tumingin siya sa direksyon ng nilalang. Sa madilim na gubat, may kakaibang simoy ng hangin na kumakalat. Mabilis na napansin ni Bai Mingyan. Parang may naisip siya. Nagtanong siya, ang boss na ito ay kapareho mong wind teacher, di ba? Tumango si Black Sha Mountain Lord. Parang may naalala rin siya. Nagningning ang galit sa mata ng teacher. Meron ding takot sa kaloob-looban ng mata. Akala ni Black Sha Mountain Lord, kapag nalaman ng master na may panganib sa harap, magpapasya siyang umiwas o umatras. Pero hindi pala. Nag-isip ng ilang sandali si Bai Mingyan. Nagdesisyon siya ng malakas. Siguro galit ka sa boss na iyon, tama? Tumaho si Black Sha Mountain Lord. Hatred ang eksena sa mata niya. Tumango siya. Huminga ng malalim si Bai Mingyan. Sabi, tara na, harapin natin siya. Tutulungan kitang maghiganti. Nagulat si Black Sha Mountain Lord. Hindi makapaniwala kay Bai Mingyan. Kompleks ang emosyon sa mata. Hindi alam kung thankful o nag-aalangan. Nag-alinlangan siya ng ilang sandali. Pero umiling din si Black Sha Mountain Lord. Pinisil ni Bai Mingyan ang ulo niya. Sabi, huwag kang matakot. Iba na ang panahon. May master ka na ngayon. Hindi ko. Hahayaan na apihin ang katim ko. Sabi nga, hindi gentleman ang di nakaganti. Ayaw kong palipasin ang galit. Nasa area na tayo ngayon. Ganti kong ganti. Resback kong resback. Naglakad si Bai Mingyan ng dalawa. Tiningnan si Black Sha Mountain Lord. Naghandog ng gesture. Sabi, ikaw mag-lead. Ang lakas talaga ni Black Sha Mountain Lord. Hindi niya inakala na seryoso si Bai Mingyan. Talagang pupunta siya. Sa sandaling ito, lumaki ang tingin ni Black Sha Mountain Lord kay Bai Mingyan. Mas tumapang siya sa mata ng tigre. Sa sandaling ito, yumuko si Black Sha Mountain Lord kay Bai Mingyan. Hindi dahil sa takot ko noon, kundi tunay na pagsunod kay Bai Mingyan. Tumaho si Black Sha Mountain Lord. Nasa harap ni Bai Mingyan. Naintindihan ni Bai Mingyan. Sumakay sa likod ng tigre. Naging mount si Black Sha Mountain Lord. Tumakbo sila sa gubat. Pagdating sa Wind Teacher Zone, sa gubat may amoy na kakaiba ang hangin. May mga teacher roar sa paligid. Dito ang totoong monster zone. Mas nakakatakot ang hangin kaysa ng dati. Biglang, may wine pilyar na sumabog sa gubat. Sumabog ang mga halaman at dahon. Pero hindi si Bai Mingyan ang target, kundi si Black Sha Mountain Lord. Nag-release ng Black Tornado si Black Sha Mountain Lord. Bumuga ng Black Sha Whirlwind. Tumalbog pabalik sa Blue Wind Pillar. Sa likod ng nabasag na puno, may lumabas na wind teacher. Sumugod na galit, hindi nagpahuli si Black Sha Mountain Lord. Sumunod siyang sumugod, hindi tumayo si Bai Mingyan. Marunong siya sa cavalry, ginamit ang tigre pamalit sa kabayo. Humampas ng sword mula sa likod ng teacher. Nakipagtulungan kay Black Sha Mountain Lord. Si Bai Mingyan, top tier ang skills among newbies. Sa ilalim ng guidance niya, isang tao, isang tigre. Halos naging isa ang teamwork. Sa bayan ng atake at depensa, ang gas ng battle power. Halos double na. Ang blocking teacher, few rounds lang, napatumba. Walang epekto kay Bai Mingyan at Black Sha Mountain Lord. Walang naging problema. Sa daan na ito, may wind teachers pa ring lumalabas. Pero pinatay ni Bai Mingyan ng madali. Hanggang dinala siya ni Black Sha Mountain Lord sa plataporma malapit sa bundok. Tumigil, tumingin si Bai Mingyan. Sa ibabaw ng malaking bato, may white tiger. Mas malaki pa kaysa kay Black Sha Mountain Lord. Di pa man lumapit, ramdam mo na ang lakas niya. Nang marinig ang ingay, gumalaw ang tenga ng white tiger. Parang bagong gising. Tamad na tumayo, nagunat ng katawan, bumuga ng malakas na roar. Thunder like ang tiger roar. Nag-ingay ang mga dahon sa gubat. May whirlwind sa plataporma. Iniangat ang mga dahon at alikabo. Lumipad palayo. Nang pinikit ng white tiger ang kanyang mga mata, tumingin siya sa paparating na tao nang may paghama. Sa mukha ng tigre, nagpakita talaga ng mapanuyang ekspresyon na parang tao. Dati,
dati iniisip ni Bai Mingyan, baka si Heisha Mountain Lord ay nagbago dahil sa mutation at inapi ng kanyang lahi, napalayo sa mas mababang lugar, kaya maraming pagkakapareho sa sariling karanasan. Gusto niyang ipaghiganti ito para mailabas ang sama ng loob. Mukhang tama naman ang kanyang hinala. Ang Wind Hunter Tigers ay dating elite ng Corpse Monster. Si Heisha Mountain Lord ay mutated na bahagi ng Wind Hunter Tigers. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Wind Hunter Tigers ay lalong yumabong. Pinahirapan ang mga paligid na lahi. Ang bagong lugar ay patuloy na lumalaki. Sinakop ang teritoryo ng iba. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kasaganaan. Ang pag-unlad ng mga monster clans. Ibig sabihin ay unti-unting lumalakas ang mga miyembro. Sa Wind Hunter Tigers, may panibagong mutasyon na lumitaw, si White-Eyed Mountain Lord. Akala ni Heisha Mountain Lord, lalo pang yayabong ang lahi. Pero si White-Eyed Mountain Lord ay may masama palang plano. Hindi pala sila parehas ng landas. Sa ilalim ng proteksyon ni Heisha Mountain Lord, mabilis na naging makapangyarihan si White-Eyed Mountain Lord. At nang mas malakas na siya kaysa kay Heisha Mountain Lord, nagtaksil agad, gustong maging pinuno ng lahi. Hindi inasahan ni Heisha Mountain Lord na may traitor sa mga tigre. Sinubukan niyang pagkaisahin ang mga kasama. Pero ang mga Wind Hunter Tigers, matagal nang sumuko sa takot kay White-Eyed Mountain Lord. Nagkanulo sa kanya sa huling sandali. Sa huling laban, si White-Eyed Mountain Lord ay madaling dinurog siya gamit ang lakas. Dalawang tigre sa isang bundok, di pwedeng magsama. Ang dating lahi ay pinaalis si Heisha Mountain Lord. Naging palaboy na walang tahanan. Para mabuhay, napilitang magpalipat-lipat sa mababang lugar si Heisha Mountain Lord. Hanggang makilala niya ako, si Scofian. Sumuko siya sa akin. Gusto niya balang araw makabawi. Makamit lahat ng nawala. Hindi niya akalaing darating agad ang araw na iyon. Muling humarap kay White-Eyed Mountain Lord. Bukod sa galit, may kaunting takot pa rin si Heisha Mountain Lord. Talim ng takot sa kanyang puso dahil sa nakaraang labanan. Sobrang lakas ang ipinakita ni White-Eyed Mountain Lord. Kaya matindi ang naging pag-aalalang. Pero ngayong bumalik siya, may mga kakampi naman siya ngayon. Pero nang tinignan ni White-Eyed Mountain Lord si Heisha Mountain Lord, walang takot sa mata niya. Puro panunuya pa nga. Sa gitna ng sigaw ni White-Eyed Mountain Lord, may halatang paghamak, parang sinasabi, matagal na tayong di nagkita. At ngayon ay naging kabayo ka na ng iba. Ako lang ang tunay na hari ng Wind Tiger Clan. Si Black Demon Mountain Lord ay tumingin lang. Hindi siya sumagot. Tumalon si Bai Mingyan mula sa likod ng tigre. Nakita niyang hindi agad atake si White-Eyed Mountain Lord. Kaya kinuha niya ang kanyang terminal para i-scan. Hindi niya inasahan ang makikita. Nagulat siya sa resulta. Hindi sapat ang impormasyon ng halimaw. Walang data sa database. Pinagana ko na ang smart analysis para sa iyo. Posibleng mutated na Wind Tiger itong target. Level ay mga 15. Inaasahang may ranggo bilang leader. Nagulat si Bai Mingyan sa nakita. Muling tumingin sa analysis ng terminal. Itong White Tiger ay leader level. Hindi tulad ni Black Demon Mountain Lord na elitist lang ang rank. Ibig sabihin, itong puting tigre mas malakas kaysa kay Black Demon Mountain Lord. At hindi lang basta mas malakas. Sobrang lakas nito. Huminga ng malalim si Bai Mingyan. Tinago ang terminal. Tumingin kay White-Eyed Mountain Lord. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Ngayon, bilang level siyam, normal na raid. Ang team ko ang core laban sa level 15 na boss. Kaya't kahit ito ay boss, kaya ko pa ring lumaban. Ano man ang mangyari, subukan muna natin. Nagdesisyon si Bai Mingyan. Sumigaw kay Black Demon Mountain Lord sa tabi. Ako muna ang susubok ng lakas niya. Tulungan mo ako kung kailangan. Maikling utos ni Bai Mingyan. Agad niyang tinaas ang malaking espada at sumugod. Hindi inalis ang tingin sa White-Eyed Mountain Lord. Laging nakatuon ang mata sa mata ng halimaw. Kapag lumalaban sa mga beast type na halimaw, kailangan munang kumilos. Una ay lock in sa mata, tapos ay galaw ang mga paa. Mahuhulaan mo ang kilos nila. Focus lang sa mata at limbs. Malalaman mo agad ang direksyon nila. Maagang makakareact, makakaiwas sa kapahamakan. Si Bai Mingyan ay natural na magaling lumaban. Likasin na matalino, napakatalas ng obserbasyon. Pero kakaiba ang halimaw na ito kaysa sa mga dati niyang nakalaban. Sobrang bilis niya. Biglang gumalaw ang paa ng White-Eyed Mountain Lord at agad siyang sumugod. Hindi halos makita ang katawan niya dahil sa bilis. Tumingin si Bai Mingyan sa tabi, pero hindi siya agad inatak ng White-Eyed Mountain Lord. Tumalon muna ito mula sa bato. Naglakad gamit ang apat na paa. Lumiko sa lupa. Kumikislap ang silver. Parang kidlat ang bilis. Muling sumugod sa kabilang panig. Si Bai Mingyan ay, halos di na niya masundan ang galaw ni White-Eyed Mountain Lord. Hindi pa rin nagmamadali si White-Eyed Mountain Lord umatat. Tumakbo siya ng kaunti. Tumalon ulit. Muli na namang lumipat sa kabila. Sa mga bigla ang galaw na iyon, malakas ang hangin na tumama kay Bai Mingyan. Hindi na niya masundan ang galaw ng boss. Nawala na sa paningin niya ang puting tigre dahil sa bilis. Parang naglaho bigla sa harap ni Bai Mingyan. Napasabi si Bai Mingyan na masama ito. Sunod-sunod na galaw. Biglang bumilis pa ang halimaw. Mas mabilis pa kaysa sa una. Lahat ng agility points niya ay sa agility na punta. 3 beses na mas mabilis kontra dati. Mas mabilis pa kaysa noong siya ay nasa peak form. Naabot niya ang di pa niya nararanasang pinakamabilis. Ginamit ni Bai Mingyan ang pinakamabilis niyang lakad. Parang sumasayaw ang panya sa lupa. May espesyal na ritmo at direksyon. Ginamit niya ang step na tinuro sa eskwela, shadow step. Natututunan ito ng lahat ng bagong estudyante. Basic na hakbang ng profesional. Pwedeng self-study para matutunan. Nagiging sariling kakayahan. Walang skill slot na kinakain. Self-learned skills ang tawag dito. Kahit anong level ng profesional, pwedeng matutunan at gamitin. Basta mataas ang agility. Kaya niyang parang multo, walang bakas. Makakatakbo ng napakalayo ng hindi napapansin. Ito ang paboritong skill ni Bai Mingyan. Itinuro rin ito sa Night Elf noon. Ngayon si Bai Mingyan naman ang gumamit. Mas malakas ang effect. Pagkalayo, lumingon siya. Bumalik sa paningin niya si White-Eyed Mountain Lord. Ngunit biglang nagulat si Bai Mingyan. Hindi pa rin inaalis ng White Tiger ang tingin sa kanya. Lagi siyang tinitingnan ni White-Eyed Mountain Lord. Sa mga mata ng tigre, mas halata ang panliliba. Umalis si Bai Mingyan. Naintindihan niyang niloloko lang siya. Katulad rin ni Bai Mingyan, si White-Eyed Mountain Lord ay tuso. Hindi pa niya ginagamit ang buong lakas. Isang testing lang, nalaman na agad ang lihim ni Bai Mingyan. Sa ganitong bilis, sa harap ng White Tiger, hindi pa sapat. At habang nagulat si Bai Mingyan, biglang mas bumilis pa si White-Eyed Mountain Lord. Umiikot siya ng mabilis. May buhawi na nagsimulang mabuo. Nagsasayaw ang mga puno sa paligid. Sa platform, parang nagkagulo ang hangin at lupa. Si Bai Mingyan ay nasa gitna ng ipo-ipo. Nasa panganib siya, sa todo lakas na pagpapakita ng kapangyarihan. Nabalutan ng buhawi ang platform.
kasama ang mga alikabok at matinding hangin. Masakit kapag tumama sa balat. Ngayon, hindi na masundan ni Bai Mingyan ang galaw ng boss, pati ang pagdilat ng mata. Nahihirapan pa siya. Sinubukan ni Bai Mingyan manatiling kalmado. Sinikap hanapin kung saan ang boss. Itinaas ang espada para depensa. Pero nililipad na siya ng hangin. Naging mahina ang mga hakbang niya. Parang lulubog sa puti. Hindi na siya kasing liksi. Bumagal na rin siya. Ngayon, lamang na lamang ang White Tiger. Sa wakas umatake na siya. Isang silip ng puti ang nakita. Tatlong malalaking talim ang biglang lumipad. Inatake siya mula sa likod. Kumibot ang tainga ni Bai Mingyan. Narinig niya ang hanging malakas galing sa likod. Agad niyang tinaas ang espada. Lumingon para umatake pabalik. Hindi siya nataranta. Nagbanggaan ang tatlong talim sa espada niya. Agad itong nawasak at nagkalat. Dumaan lang ito sa tabi niya. Ang Black Shard Destroyer na malaking espada. Hindi pa niya kayang gamitin ng buo. Pero ang passive resist ay auto-activate kapag tamaan. Sumunod na sandali, panibagong tatlo blades na naman. Mabilis siyang gumalaw para umiwas. Inikot ang espada at winasak ulit ang tatlong talim. Napakabilis ng exchange. Habang nangyayari ito, may nakita siya sa gilid ng mata. Isang puting anino sa likod niya. Hindi na nag-isip. Agad niyang nilagay ang espada sa gilid. Lumingon para depensahan ang sarili. Pero kasabay ng pag-ikot niya, hindi pa niya makita ng malinaw ang halimaw. Isang malakas na puwersa ang dumaan sa espada at natapon siya palayo. Bagamat agility type ang boss na ito. Ang lakas ng level 15 leader ay hindi basta-basta. Hindi kayang harapin ni Bai Mingyan na di naglagay ng point sa lakas. Walang laban. Buti na lang, nagawang eye block gamit ang espada. Kahit may kasunod na attack, bawas na ang lakas ng tama. Hindi na inintindi ni Bai Mingyan ang dugo sa labi niya. Pagkatapos mahulog, agad siyang tumayo. Itinaas ang malaking espada sa ulo. Muling naghanda sa pagdepensa. Dumating kaagad ang puting anino. Ginamit ang isang malakas na saksak mula sa itaas. Matinding binagsak kay Bai Mingyan. May ilang puting hangin na sumama pa. Kasabay ng pagbagsak ng Tigre Claws ni Baiyan Mountain Lord. Napakabilis ng pangyayari. Isang mabagsik na sigaw ng tigre ang narinig. Isang napakalaking itim na anino ang sumugod sa sentro ng hangin. Malakas na bumangga sa paparating na Baiyan Mountain Lord. Dumating na ang tulong ni Hesha Mountain Lord. Matagal na siyang naghihinay-hinay sa labas. Isa rin siyang pinuno, bagamat siya ay malakas. Hindi siya kasabay sa bilis ng galawan. Pero ang mga mata niya ay halos naaaninag pa rin ang kilos ni Baiyan Mountain Lord. Saktong lumulundag si Baiyan Mountain Lord ngayon. Walang lugar para magpakita ng liksi. Tamang-tama ang pagkakataon ni Hesha Mountain Lord. Sumugod siya sa ere kay Baiyan Mountain Lord. Tinamaan niya ng malakas at napalipad ito. Nalagpasan din agad ang pinapalibutan kay Bai Mingyan. Noong huli naglaban ang dalawang tigre. Natalo noon si Hesha Mountain Lord kay Baiyan Mountain Lord dahil sa bilis na parang multo. Ngayon, nag-ingat na siya. Ngayong nahawakan niya si Baiyan Mountain Lord. Ginamit niya ang lakas niyang advantage. Naipakita ng todo-todo. Pinatumba ni Hesha Mountain Lord si Baiyan Mountain Lord sa lupa. Nagpagulong-gulong ang dalawang tigre. Sinamantala ni Hesha Mountain Lord ang gulo. Kinagat agad ang leg ni Baiyan Mountain Lord. Ang puting palad ng tigre ay may bilis na advantage. Pero mas mabilis siya sumunod. Binagsak ng isang kamao ang ulo ni Hesha Mountain Lord. Ang kagat ay sa balikat lang tumama. Pero hindi na inalintana pa. Kaagad niyang ginamit ang bite skill. Pinapunit ng matulis na pangil ang balat. Lumalim hanggang laman. Parang ayaw nang bumitiw sa pagkakakagat. Matinding sakit ang naramdaman ni Baiyan Mountain Lord sa kanang balikat. Naririnig ang lagitik ng mga buto. Napasigaw siya sa sakit. Sabay niyang inangat ang dalawang palad. May kasamang puting hangin. Ginamit ang double palm attack. Malakas na binagsak sa ulo ni Hesha Mountain Lord. Parang tambol ang ulo ni Hesha Mountain Lord. Nagmumula ang malutong na tunog. May mga galos din sa ulo niya at parang nahilo siya agad. Naramdaman ang sakit ng di sinasadya. Halos mabitiwan ang kagat, buti na lang sumiklab ang galit niya. Kaya't natauhan agad si Hesha Mountain Lord. Biglang isinara ang bibig, muli niyang kinagat ang sugat. Kahit anong lakas ng tama ni Baiyan Mountain Lord sa ulo niya, ayaw niyang bumitiw. Pinilit niyang magpakatatag. Kahit ikamatay pa niya, kailangan niyang makakagat ng laman mula kay Baiyan Wolf. Nagulat si Bai Mingyan. Tiniis ang sakit sa dibdib, dali-daling sumugod dala ang espada. Nakita niyang paparating ang malaking espada. Hindi rin nagpadalo si Baiyan Mountain Lord. Kaagad niya binitawan si Hesha Mountain Lord. Inangat ang harap na paa para sagupain ang espada ni Bai Mingyan. Pero dahil mahina ang lakas ni Bai Mingyan, limitado ang atake niya. Ang espada ay sumabit lang ng ilang pulgada sa palad ni Tiger at natigil sa pagitan ng buto at laman. Si Baiyan Mountain Lord handa nang isakripisyo ang isang palad, pero di inaasahan, hindi naman malaki ang pinsalang dulot ng espada ng babae. Hindi siya masyadong nasugatan. Napansin din yun ni Baiyan Mountain Lord. Kaagad niyang tinabig si Bai Mingyan ng palad. Sumigaw siya ng malakas sa langit. Ang alinggaungo ng tigre ay tumagos sa ulap. Umingay sa paligid ng kabundukan. Nagpasimula ng iba't ibang tugon. Sunod-sunod na sigaw ng tigre ang narinig. Parang nagsisidatingan ang marami pang liyab na tigre. Si Baiyan Mountain Lord ang hari ng tribo ng liyab na tigre. Isang sigaw lang ng tigre. Nagpapalapit sa lahat ng liyab na tigre sa bundok para sa kanya. Naputla agad ang mukha ni Bai Mingyan nang marinig ito. Kahit isa lang ang boss na ito, napakahirap na. Kung madagdagan pa ng mga antas 1-0 na liyab, siguradong walang pag-asang manalo dito. Wala nang sansang manalo. Naisip niya agad na pilit tumayo si Bai Mingyan. Pero nang gumalaw siya, matindi ang kirot sa dibdib. Halos hindi makayanan. Nang hina ang katawan at bumagsak ulit. Mukhang ang palo ng Baiyan Mountain Lord kanina. Ang bumasag sa kanyang mga tadyang. Dagdag pa noong nilabanan ang bilis ni Baiyan Mountain Lord. Ang lakas niya ay halos wala na sa labanan sa gitna ng hangin. Si Bai Mingyan ay sumubok na itulak ang malaking espada ng dalawang kamay. Kahit matibay ang kanyang kalooban tulad ng bakal. Pero hindi na sumusunod ang katawan niya. Hindi kayang gumalaw kahit kaunti. Hindi pwedeng tumumba dito. Si Bai Mingyan ay kinagat ang labi hanggang dumugo. Pero nagawa lang niyang panoorin ang labanan ng dalawang tigre. Nagkakagatan sila. Walang magawa sa gilid. Hanggang sa gilid ng platform. May isang Fierce Wind Tiger lumitaw. Dahan-dahang lumapit. Sunod-sunod na mas marami pang Fierce Wind Tiger lumabas sa paligid. Pinapalibutan na nila ang buong platform. Si White-Eyed Tiger ay muling umatungal. Agad na naintindihan ng mga Fierce Wind Tiger. Nagkasabay silang umatake. Unang tinamaan ng ilang asul na blade ang likod
likod ni Black Fiend Teacher. Tapos nagsilapit ang marami pang Fierce Wind Teacher. Sinunggaban ang ulo, liig, at mga paa ni Black Fiend Teacher. Sinimulan siyang kagatin ng malakas. Ang mga yan, mga dating kasamahan nila. Para sa dating hari nila. Ang hari na nagdala sa kanila sa tuktok, walang kahit anong awa. Para silang may galit at sabay-sabay siyang nilapa. Kasama na ang balat pati laman. Malalaking tipak ang napigtas. Nagkalat ang sariwang dugo sa sahig. Hanggang sa nawalan ng lakas si Black Fiend Teacher. Binitiwan at bumagsak ng malambot sa lupa. Pinagpawalan siya ni White-Eyed Teacher ng isang malakas na palo. Pagkatapos, malupit niyang tinitigan si Bai Mingyan. Muling umatungkol si White-Eyed Teacher. Agad na palapit ang grupo ng Fierce Wind Teacher. Hinila ni Bai Mingyan ang sarili mula sa bangkay ni Black Fiend Teacher. Tinitigan si White-Eyed Teacher. Punong-puno ng galit ang magagandang mata niya. Ang mga Fierce Wind Teacher ay umuumbol. Sabay-sabay na umatake kay Bai Mingyan. Parang gusto rin nilang gawin sa kanya ang ginawa kay Black Fiend Teacher. Parang paghahati-Haitian siya. Sa sandaling iyon ng buhay o kamatayan. Isang puting liwanag ang biglang lumitaw. Aparisyon, bigla akong lumitaw sa harap ni Bai Mingyan. Sumuntok ako gamit ang dalawang kamao. Mabilis na parang kidlat. Tuloy-tuloy na parang buhos ng ulan. Sinaunang maputlang kamao ang rumagasa sa ere. Maraming anino sa hangin. Ang mga Fierce Wind Teacher na sumugod. Agad silang napalipad palayo. Boom boom boom. Parang mahuhulog na ulan. Bagsak silang lahat sa lupa. Naging mga patay na katawan. Pagbagsak, hindi na gumalaw. Pagtingin ng maayos, lahat ng Fierce Wind Teacher. Lumusong ang dibdib. Halos lumapad ang katawan sa isang suntok. Agad nagkalat ang amoy ng dugo sa hangin. Hindi na talaga tiningnan ni Bai Mingyan ang karumal-dumal na eksenang iyon. Pumikit siya at tumingin lang sa akin. Nabasa ng luha ang magaganda niyang mata. Halos umiyak sa sobrang tuwa. Andito ka na rin sa wakas. Pagkarinig nun, lumuhod ako malapit sa kanya. Hinagod ng marahan ang buhok niya para aliwin siya. Hindi alam ni Bai Mingyan kung bakit. Sa sandaling nakita niya ako, parang bumigat sa lupa ang bumabagabag sa puso niya. Isang matinding pakiramdam ng ligtas ang bumalot sa kanya. Agad siyang nanghina. Halos hindi na mahawakan ang espada. Hinawakan ko siyang mabuti. Kinuha ko ang malaking espada at tumango. Parang sinasabi kong ako na ang bahala. Dahan-dahan akong tumayo. Tumitig ako sa natitirang halimao sa platform. White-Eyed Teacher. Mag-ingat ka sa bilis niya. Baka hindi ikaw si Bai Mingyan. Di pa tapos magsalita. Isang mabilis kong galaw. Naroon na ako sa harap ni Black Fiend Teacher. Sobrang kaawa-awa ang itsura ni Black Fiend Teacher. Nakahandusay sa dugo ang sahig. Sinuri ko ang kanyang hininga. Buhay pa siya. Kaya kinawayan ko si Bai Mingyan. Agad niyang naintindihan. Ibinalik niya si Black Fiend Teacher sa summoning space. Kasabay nito, nakatingin siyang mabuti sa akin. May bahid ng pagtataka. Ramdam niya, mas mabilis ako ngayon. Akala niya guni-guni lang. Habang naguguluhan si Bai Mingyan, biglang gumalaw si White-Eyed Teacher. Isang pinuno sa mundo ng mga tigre. Alam niyang dapat mauna sa atake. Habang ini-inspeksyon ko si Black Fiend Teacher, biglang umatake siya ng patago. Pero parang hindi ko siya nakita. Nakatalikod lang ako, walang reaksyon. Nang sandaling yun, ramdam ni Bai Mingyan. Parang tatalon palabas ang puso niya. Pero sa tagpong kritikal, isang hakbang ang ginawa ko. Mabilis talaga, at kakaiba ang pinuntahan ko. Saktong-sakto ang katawan ko. Sa tabi lang ng pangil ng tigre, agad nakaiwas sa atake. Ito ang shadowless step. Nanlaki ang mga mata ni Bai Mingyan. Sa kanyang magagandang mata, puno siya ng gulat. Nakaiwas ako sa atake. Hindi ko napigilang lumingon. Maging ako, nagulat. Nung sandaling yun, dahil hindi ko alam bakit. Alam ko lang, kaya kong umiwas ng payapa. Sinunod ng katawan ko ang pakiramdam ko. Kaya't nabuo ang eksenang yun. Tama si Bai Mingyan. Likas akong mandirigma. Malakas ang instinct ko sa laban. Nung tumaas ang agility ko, agad lumabas ang aking lakas. Dati hirap ako sa shadowless step. Ngayon, madali ko na lang nagagawa. Mula sa basic, mataas na agad ang level ko. Si White-Eyed Teacher ay bumagsak sa malayo. Agad siyang tumingin sa akin. Kahit matalim, may halong pagkalito ang tingin niya. Sigurado siyang panalo na siya kanina. Di niya inakalang sa huling saglit. Hindi niya alam anong ginawa ko. Naibwas ko ang kanyang atake. Kahit matalino si White-Eyed Teacher, isa pa rin siyang mabangis na hayop. Hindi niya maintindihan na maraming taon at karanasan ng tao ang buod ng galing sa laban. Na sobrang kakaiba. Parang may natutunan din ako. Ikinutog ko ang kamay. Inilagay ang espada sa likod. Inabot ang isang kamay. Kinawayan si White-Eyed Teacher. Pinukaw siya ng pang-aasar kung ganun. Biglang nagalit si White-Eyed Teacher. Umuwol ng sobrang lakas. Naghanda siya. Agad niyang inatake ako. Binilisan niya talaga. Halos parang puting anino siya. Si Bai Mingyan, malayo na ngayon. Saka lang niya napansin. Sobrang bilis pala ni White-Eyed Teacher. Hindi niya talaga maisip papaano nagawa ng malaking katawan ni White-Eyed Teacher na maging ganoon kabilis. Level 15 boss. Totoo, napakalakas niya. Kaya natalo talaga si Black Fiend Teacher. Mukhang hindi nagkataon lang iyon. Muling nagpaikot-ikot ng hangin si White-Eyed Teacher sa platform. Gamit ang alikabok para magtago. Handang-handang umatake bigla. Pero kahit anong bilis niya, nakatayo lang ako sa lugar ko. Inaabot ng ulo ko ang kanan at kaliwa. Hindi ko inaalis ang tingin sa White-Eyed Teacher. Mukhang di lang speed at attack speed ang tulong ng agility. Pati reflexes ko gumanda rin. Sa stats ko, 1,500 ang agility ko. Kalaban si level 15 White-Eyed Teacher. Sobrang laki ng lamang ko. Bawat takbo ni White-Eyed Teacher. Bawat liko niya, hindi ko na pinalalagpas. Kita ko lahat at nakitang sumugod si White-Eyed Teacher. Tumayo ng tuwid, 2 hakbang lang. Madaling na itabla ang attack ni White-Eyed Mountain Teacher. Parang kanina lang, malakas ang hangin sa platform. Ang pag-attack ni White-Eyed Mountain Teacher. May mabibilis na pawis, kagat, hampas, at tail attack. Pati mga wind blade na tumatama mula malayo. Walang tigil ang lahat ng atake. Ginamit niya ang bilis niya ng husto. Para akong dahon, sumasabay sa malakas na hangin. Naglalakad ako ng tiwala kahit ang atake ay parang bagyo. Tinitingnan ko lang si White-Eyed Mountain Teacher na parang sparring partner. Habang lumalaban, unti-unti kong naunawaan ang teknik ng shadow step. Napansin na ni White-Eyed Mountain Teacher na parang pinaglalaruan ko siya. Galit na galit siyang umuungal. Lalo pang naging wild ang mga atake niya. Gusto mo ring sumayaw? Kalma lang ako. Isang hakbang pa. Nagawa kong lakarin ang ilang hakbang sa isang galaw lang. Sa isang iglap, nawala ang anyo ko. Hindi nakita ni White-Eyed Mountain Teacher ang katawan ko. Biglang tumigil ang takbo niya. Mabilis siyang huminto, parang tupang ligaw. Hanap-hanap niya ang kinaroroonan ko. Tama na siguro. Oras mo na rin. Nagulat si White-Eyed Mountain Teacher. Parang may mahiwagang tinig sa kanyang tenga. Sa susunod na segundo, umiikot ang paningin niya. Unti-unti siyang nawalan ng malay. Hindi na siya makagalaw. Sa wakas, nakita na niya ang skeleton sa likod niya hanggang sa bumagsak si White-Eyed Mountain Teacher.
Natapos na rin ang laban. Sa platform, sabay-sabay na naging puting liwanag lahat ng bangkay ng Wind Teacher. Ang ganda ng eksena. Bukod pa dito, may nararamdaman akong liwanag sa lupa. May misteryosong glow na lumilitaw. Parang buong Wind Teacher area. May kakaibang nangyayari. Kasabay nito, sa summoning space, ang natitira lang sa Wind Teacher ay si Black Evil Mountain Lord. Mukhang lumiwanag din siya ng parehong glow. Habang pumapasok ang maraming experience points, naging gintong liwanag si Bai Mingyan. Sa wakas, naabot niya ang unang milestone bilang pro. Naging level 1-0 na siya. Ang galing ko kasi sobrang nakakagulat. Hindi pa makarecover si Bai Mingyan sa pag-upgrade. Ang laban kanina, sigurado, naguluhan ng husto si White-Eyed Mountain Teacher. Si Bai Mingyan na malayo sa laban, nakikita niyang malinaw lahat sa gilid. Hindi naman ako mabilis gumalaw. Pinaglalaruan ko na lang si White-Eyed Mountain Teacher gamit ang mga hakbang. Sa totoo lang, hindi tunay na nawawala ang shadow step. Hinahanap nito ang blind spot ng kalaban. Ginagamit ang hakbang para iligaw ang kaaway. Lagi kang nasa blind spot para hindi makita. Kanina ang ginagawa ko. Talagang master na ang shadow step. Nararamdaman ni Bai Mingyan na kahit ilang araw lang akong nag-training. Nalampasan ko ang dekada niyang pagsasanay. Medyo naiinggit si Bai Mingyan sa akin. Pero naisip niya, grabe, ang summon niya ako. Ako mismo ang kanyang destiny summon. Napansin ni Bai Mingyan ang misteryo ng tadhana. Biglang naging masaya ang pakiramdam niya. Lumapit ako at tinulungan siyang bumangon. Ang golden light ng upgrade parang may healing effect. Hawak ni Bai Mingyan ang kanyang dibdib. Mas maginhawa na ang pakiramdam niya. Kaya na niyang bumangon. Level 1-0 na ako. Pwede na tayong bumalik sa city. Uy, anong ginagawa mo, Bai? Mahina ang boses ni Mingyan. Habang nagsasalita, biglang gumaan ang katawan niya. Buhat ko siya sa mga braso ko. Ibababa mo ako. Nagulat si Bai Mingyan. Niyakap agad niya ang leg ko. Alam ko kasi hindi niya kayang maglakad dahil sa sugat niya. Malayo pa ang city. Hindi pa nakakarating. Siguradong hihina agad ang katawan niya. Hindi ako makapagsalita. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Parang boss style talaga ang galaw ko. Nagpula ang pisngi ni Bai Mingyan. Lumabas ang blush sa mukha niya. Kinakabahan siya. Hindi maiwasang mahiya. Ang hiya ng babae ay nakakabighani. Lalo na si Bai Mingyan, sobrang ganda. Malambot at mabango siya sa mga braso ko. Napatingin ako pababa. Kitang-kita ko siyang nakapikit. Parang umiiwas siyang tumingin sa akin. Walang bahid ng imperfection ang mukha niya. Ang pagka-red ng pisngi niya hanggang leg. Agad kong inalis ang tingin ko. Itinutuon ko ang pansin sa daan. Buti na lang skeleton ako. Kung hindi, nakakahiya talaga. Ang timbang ni Bai Mingyan. Sa strength ko na 1,000, sobrang gaan. Undead kasi ako. Hindi ko kailangan ng rest. Hindi na kailangan mag-recharge. Hindi pwede, ang 1,500 agility ko kaya mabilis akong tumakbo. Pero sa pauwi, hindi ako naglakas loob tumakbo ng mabilis. Matarik ang daan sa bundok. Kailangan kong mag-ingat para hindi mawala ng balanse. Baka lalong lumala ang pinsala ni Bai Mingyan dahil sa pagkagaspang ng biyahe. Kahit ganoon, mas naging mahina si Bai Mingyan. Lalong pumuti ang mukha niya. Napakakabado ko. Ako ang pangunahing summon ni Bai Mingyan. Magkaugnay ang tadhana namin. Sabay buhay at kamatayan. Kung may mangyaring masama kay Bai Mingyan, hindi rin ako makakatakas. Ang hirap mabuhay ulit. Ayaw ko namang mamatay agad. Sumugod ako buong gabi. Walang pahinga kahit sandali. Sa wakas, pagkalipas ng 2 araw at 1 gabi, nakabalik kami sa transit station. Malalim na ang gabi ngayon. Isang skeleton ang may buhat na tao. Bigla kaming dumating sa medical hall. Nagulat ang nurse na duty. Maingat kong nilagay si Bai Mingyan sa kama. Napansin din ng nurse ang sugat ng pasyente. Hindi na siya natakot. Agad siyang lumapit para tingnan. Tinawag niya ang medical team. Mataas ang antas ng medical technology sa panahon na to. Pinagsama ang makabagong medisina at magic. May operasyon at healing spells. Basta may natitirang hininga ang pasyente. Malaki ang sansang gumaling, maliban na lang kung sobrang kakaiba ang sugat. Katulad ng kay Bai Mingyan, rib fracture at internal bleeding lang naman. Maliit na sugat lang yon. Nakita kong dinala si Bai Mingyan sa medical room. Napahinga rin ako ng maluwag, naging kampante na ako. Nang makumpirma na okay naman si Bai Mingyan, naging puting liwanag at bumalik sa summon space. Bumalik ulit ako sa chaotic space. Sinilip ko ang paligid. Walang sign si Hisha Shanjun. Isang malaking puting kokoon lang ang nasa sahig. Ano naman to? Nagulat ako, sabay lapit at observe. Pag malapit mong tignan ang kokoon, mas mukhang itlog o parang bumbilya. Puting liwanag ang paligid ng kokoon. Nagbabago-bago ang kislap ng puti. Parang heartbeat o paghinga. May constant na kawekil. Mukhang puno ng natatanging sigla. Pagbase sa size, sakto sa katawan ni Heisha Shanjun. Sinilip ko ang summon space. Maluwang at walang laman. Walang ibang bagay. Obvious na. Si Heisha Shanjun ay nasa kokoon ngayon. Itlog ba to ng teacher? Nakakiling ang ulo ko. Medyo weird ang mukha ko. Naglalagay ba ng itlog ang teacher? Umiling na lang ako. Sa ganito, sigurado si Heisha Shanjun too. May kakaibang nangyari sa katawan niya. Hindi alam ang dahilan. Di pa alam ang resulta. Hintayin na lang natin matang itlog ng tiger na to. Doon lang malalaman ang tunay na nangyari. Pagkatapos mag-obserba, di ko na pinansin. Lumapit ako sa gitna ng summon space. Nagsimula akong tumakbo sa paligid. Sasabihin ko, mas malakas talaga ang 2-star talent compared sa 1-star talent. Agility ko ngayon lampas 1,500. Walang nararamdamang kulang sa level up. Pwede pang magpatuloy. Ang 2-star talent na jogging, di tulad ng push-up. Bawat push-up kailangan mong mag-effort. Para ong dagdag ng attribute. Sa jogging, bawat 1-0 ay dagdag agad ng 1-0 agility. Basta sapat ang kilometers. Walang ibang limit. Pinabilis ko agad ang takbo ko. Tumakbo ako ng todo sa gitna. Hindi na mukhang jogging ang speed. Kung pwede lang sumigaw, sisigaw ako ng malakas para ma-express ang excitement ko. Noong una, inis ako sa pagiging skeleton. Pero ngayon, nakita ko na ang ganda ng skeleton. Hindi na ubos ang stamina. Hindi kailangan kumain. Hindi kailangan magpahinga. Pwede akong magpakain sa summon space. Parang machine na pang level ng attributes. Mas mataas ang agility, mas mabilis mag-level. Kung di lang natatakot matanggal ang buto, pwede pang bumilis mag-level. Pero ngayon, limitado ako sa barrel theory. Ang constitution ang weak point ko. Minsan, hindi ko mailabas lahat ng lakas. Kung sumuntok ng todo, kung tumakbo ng todo, ang katawan ko, hindi na kaya. Sa training, kailangan kontrolado. Para hindi masira ang sarili. Ika-4 na araw na ngayon. 3 araw pa bago mag-refresh ang talent draw. Ngayon, may strength at agility na ako. Sana makuha ko ang constitution talent sa susunod. Ganito ang wish ko. Nang magising si Bai Mingyan, tanghali na ng 2 araw. Gumaling na ang mga sugat niya. At konting tulog, puno ang energy
energy. Naipadala na sa personal terminal ang medical bill. Tiningnan ni Bai Mingyan, kabuuan ay 16,000. Mahal talaga ang presyo. Medyo nainis si Bai Mingyan, hindi pa sapat ang balance ng card. Sa panahon na to, hirap magkasakit o masaktan. Buti na lang, sa adventure sa Wild Zone. Maraming material ng monsters na nakuha. Pwede nang ibenta ng presyo. Maraming task ding natapos. Malaking halaga rin ang bounty. First time ni Bai Mingyan mag-task at kumita. Pwede na ring tawagin na unang kita niya. Nakaramdam ng excitement si Bai Mingyan. Gusto niyang malaman kung magkano kinita niya. Paglabas mula sa medical hall, diretso sa task hall. Sa main terminal na parang ad screen, sinaksak ang personal terminal. Nag-upload ang task data. Hintay na lang ng saglit. Pag-confirm ng backend natapos ang task, diretso pasok ang bounty sa account. Madali ang closing ng official tasks. Habang hinihintay ni Bai Mingyan sa main terminal, may dalawang lalaki sa itim na damit. Nagmadaling naglakad sa tabi niya. Total strangers lang sila. Nagkasalubong lang, walang nakapansin sa isa't isa. Paglabas ng task hall, nagpunta sa tahimik na corner ang dalawang lalaki. Kinuha ang personal terminal. Tumawag ng number. Saglit lang, konektado na agad ang tawag. Nahanap mo na ba? Boses ng lalaki sa kabilang linya. Mababa ang tono. Parang galit na pigil. Di nagpakampante ang dalawang lalaki. Agad nag-report. Chief Yang, na-trace na. Bago pumunta sa Wild Zone, nag-team si Yang Master. 5 tao ang team. Kasama si Yang Master Yang Ming. 4 ang kumpirmadong patay. Si Bai Mingyan na lang ang buhay. Biglang nagmura sa kabilang linya. Ramdam ang galit kahit sa telepono. Sunod ay tunog ng pagbabasag ng gamit. Tunog ng babasagin at ceramic na binasa. Tunog ng mga appliances na binugbog. Matinding paghinga sumunod. Matagal bago nagpakalma. Sa kabilang linya, mukhang kalma na. Ano talaga ang nangyari? Bakit namatay ang anak ko? Habang nagsasalita siya, unti-unti tumataas ang tono. Sa huli, naging sigaw na naman. Pawis na pawis ang dalawang nakaitim. Agad silang nagsalita. Ayon sa investigasyon, ang pagkamatay ni Ginoong Yang Ming, mukhang aksidenteng may nakasalubong na ligaw na halimaw. Pero hindi pa siya tapos magsalita. Biglang nagmura ng malakas sa kabilang linya. Nagdadaldal ka na naman. Di ba sa mababang area sila pumunta? Sa level 1-3 na lugar lang yun. May malakas ba doon? Lalo na, ang anak ko may mga milyon-milyong gamit para sa kaligtasan. Anong boss ang kayang pumatay sa kanya? Imposible, talagang imposible. Hindi niyo ba talaga inimbestigahan ha? Ginawa niyo lang dahilan para lokohin ako. Nang marinig ito ng dalawa, tahimik lang silang nagtiis. Basang-basa na sila ng pawis. Balik at mag-imbestiga ulit hanggang hindi nalalaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Abangan ninyo, kayo ang isusunod ko. Pagkasabi niya, binaba na ang telepono. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ng dalawa. Nagkatinginan sila, parehong takot na takot. Nervyos, kailangan lunoklaway pa. Di ba may isa pa sa grupo na buhay pa? Hanapin siya at tanungin ng maayos. Kasabay nito, tumunog ang personal na terminal ni Bai Mingyan. May dalawang notification ng palit ng pera. Lahat na ng kita sa trip na ito sa kagubatan ay lumabas na. Ang una, bayad mula sa misyon. Direktang pinadala ng opisyal. Ang pangalawa, mula sa mga materyales na nakuha ni Bai Mingyan sa halimaw. Pera mula sa pagbenta ng mga ito. Yung mga materyales mula sa White-Eyed Mountain Lord na ibenta ng 200,000. Yung natira ay mula sa quest na pagpatay ng halimaw at mga drop habang nagpa-level up. Lahat-lahat umabot ng mga 200,000. Sa trip na ito, halos 500,000 na ang kinita ni Bai Mingyan. Malaking kita na ito. Karaniwang baguhang team, kahit isang linggo, iilan na libo lang ang kikitain. Pero si Bai Mingyan, buti na lang, nakapatay ng level 15 boss sa huli. At nabenta yung mga materyales sa Wild Wine Teachers doon. Pag pinagsama mo iyon, mga 80 ng total na benta galing doon. Nang matanggap ni Bai Mingyan ang pera, may ngiti sa mukha niya, pero halong saya at kaba sa puso niya. Alam naman ng lahat, masarap pumatay ng boss, pero sobrang laki ng risk kapag boss fight. Mga baguhang team, ayaw pa nga nilang makatagpo ng boss. Pero para kay Bai Mingyan, kung walang boss, bababa ng husto ang kita sa high level na materyales. Para sa kanya na kailangan talaga ng pera. Gusto talaga ng malaking kita. Wala siyang choice kundi magbakasakali. Ganyan talaga. Okay pa naman ang kinita ngayon, pero hindi sigurado sa susunod. Mukhang pag lumakas na ako, kailangan ko pang maghanap ng ibang paraan. Napabuntong hininga si Bai Mingyan, pero agad ding bumangon ang loob. Sa ngayon, pinalaking goal ay palakasin muna ang sarili. Lumabas na si Bai Mingyan sa terminal. Handa nang sumakay ng bus pabalik sa lungsod ng Lihay. Level 1-0 na siya ngayon. Pwede nang mag-rebirth. Kailangan pumunta sa association ng mga profesional para gamitin ang rebirth stone. Bawat 1-0 levels, pwedeng mag-rebirth ang isang profesional. Una, pangalawa, pangatlong rebirth ang tawag dito. At paulit-ulit yan. Si Bai Mingyan ay nasa una pa lang. At maraming benepisyo ang rebirth para sa mga profesional. Tulad ng bagong skill o talento, permanenteng dagdag stats sa skill link, at iba pa. Mga benepisyo na kitang-kita ang epekto sa lakas. Siyempre, buhay. Kailangan mo ring magbayad para mag-reincarnate. Pagkatapos ng ilang oras ng biyahe, bumalik si Bai Mingyan sa lungsod ng Linhay. Pagkababa mula sa bus, nag-book siya ng taxi. Diretso siyang pumunta sa Linhay Association ng mga profesional. Ang gusali ng asosasyon ay nasa silangan ng city center. Mukhang magarbo ang facade. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas. Pagkatapos magpakita ng personal info si Bai Mingyan sa front desk, ipinaliwanag niya ang kanyang layunin. Agad namang inarrange ng receptionist ang ceremony ng reincarnation para sa kanya. Ang bayad ay 1,988 yuan. Pakikuha ang iyong personal terminal. Dumaan sa lobby papunta sa reincarnation hall. Pagkabayad ni Bai Mingyan, umiti ng magalang ang receptionist. Tinuro niya ang direksyon kay Bai Mingyan. Ang association ay parang isang compound. Malaki ang area nito. May 5 gusali lahat. Mahigit 10 factory buildings. Maraming departamento sa loob at masalimuot ang mga kalsada. Pero malinaw ang mga signs. Sinundan lang ni Bai Mingyan ang scene kaya di siya naligaw. Hindi madalas gamitin ang reincarnation hall. Medyo nasa gilid ang lugar. Binuksan ni Bai Mingyan ang pinto at pumasok. Bukod sa ilang staff, wala nang ibang professional sa loob. Sa loob ng hall, isang malaki at malinaw na bato ang nakatayo. Halos pareho ang itsura sa professional stone. May malambot na tunog ng babaeng voice prompt. Pakipunta sa altar si Bai Mingyan.
1, Reincarnation No 001. Pagkarinig ng announcement, diretso siyang naglakad papunta sa altar. Parang pareho lang ito sa professional ceremony. Pero, wala nang maraming tao na nanonood ngayon. Sumunod siya sa gesture ng staff. Hinawakan ang Reincarnation Stone. Sa loob ng batong kristal sa harap niya, may makulay na liwanag na gumagalaw. May isa pang prompt. Mabilis ding tumunog sa isip ni Bai Mingyan. Detected. Level 1-0 ang target. Pasok sa condition para mag-reincarnate. Tatlong reincarnation task activated na. Pwede pumili ng ordinary, warrior level, o master level tasks. Master level task. Alam na ni Bai Mingyan ang tungkol sa mga tasks. Ang tatlong difficulty ng tasks ay may iba't ibang reward. Iba-iba din ang gantimpala. Pinakamahirap ang master level. Pinakamaganda din ang reward kapag natapos. Bukod sa fixed tasks, ang master level may random tasks pa. Yun talaga ang pinakamatindi. Sobrang hirap niyan. Karaniwan, di na iniisip ng professionals iyan. Kasi may risk kapag master level ang pinili. Ayon sa karanasan ng mga nauna, karaniwan may time limit ang master level. Pag di natapos sa oras, automatic downgrade ang task. Yung reward ng reincarnation, mas mababa pa sa ordinary tasks. Pero kahit ganun, hindi natakot si Bai Mingyan. Sanay siyang tawagin na genius noon dahil hindi lang sa talent niya, matindi rin ang pride niya, ayaw magpauna sa iba. Napag-iwanan siya sa professional progress. Ito na ang chance niya para makahabol sa reincarnation. Hindi niya papayagang magpatalo uli. Halos walang pag-aalinlangan si Bai Mingyan. Diretso niyang pinili ang master level task. Tumalon siya sa fixed task part. Ibig sabihin, solo kill ng mental type monster na level 1-0 pataas. Mag-submit ng 1-0 titanium ores. Mag-submit ng 50 mental cores. Mag-submit ng 500 magic crystals. Diretso niyang tiningnan ang huli. Solo kill ng mental type monster na level 15 pataas. Boss level lang ang pwede. At dapat naka-equip ng at least isang epic item. Task na to dapat matapos sa level 1-0. Nabasa ni Bai Mingyan ang tatlong random conditions para sa task. Nagulat siya, napahinga ng malalim. Tatlong pinakamalupit na options. Halos nabigla siya, parang may ginawang kasalanan sa langit. Bakit sobrang malas niya? May mga expert na nag-study. Ang random conditions na master level tasks. Ina-arrange yan sa difficulty level. Tapos nilista yung tatlong pinaka-imposibleng requirements. Una, kailangan i-overcome ang boss sa mas mataas na level. Test ito ng tunay na lakas ng professional. Kung kulang sa skills, di kayang matapos. Pangalawa, kailangan magsuot ng item higit sa current level. High quality equipment. Sa totoo lang, madalang ang low level na professional na kayang magsuot niyan. Kahit sa level o attributes. Ang mga mababang level, hirap talaga umabot. Sa mundo na ito, meron namang ilang high tier gear na walang level limit. Pero sobrang rare ang mga yun. Mas mahal pa, wala sa market. Kahit may pera, di mo mabibili. Nasa mga malalaking pamilya lang ang mga ganun. Maaaring meron lang sa kanila. Kahit ganun, yun ang mga pamanang item ng pamilya. Hindi basta-basta binibigay. Kahit makaabot sa requirement ang low level. Kailangan din ng backing o connections para makakuha ng ganitong gear. Para matupad ang task ng reincarnation. Itong pangalawang point, hindi lang lakas kundi kailangan din ng connections. Ibig sabihin, depende sa background ng tao. Bukod dun sa dalawa, may isa pa na pinaka-imposibleng requirement sa master level. Katulad ng third task ni Bai Mingyan, kailangan matapos sa loob ng AA level. Halos parehas lang. May fixed time at lugar pa. May fixed panel attributes pa. Maraming grabe at exaggerated conditions. Kung may konting lakas at connections, pwede pang matapos. Pero yung pangatlo, swerte lang talaga ang kailangan. May mga nag-test na, pag nakuha ang kahit dalawa sa tatlong yan, halos imposible nang matapos. Kailangan na hintayin mag-downgrade ang task. Katulad ng pinapapatay ang strength type boss. Pero yung lugar, naka-confine lang sa area na puro agility type boss lang ang lumalabas. Wala ka nang magagawa. Yan lang ang mangyayari. Pero sa kaso ni Bai Mingyan ngayon, master level na may tatlong pinakamalupit na requirements. Talagang imposible na. Sa harap ng reincarnation stone, matagal siyang natulala bago bumalik sa ulira. Lumalakad siyang parang lutang palabas ng hall. Pinagmamasdan siya ng staff sa likod. Umiling na lang sila. Isa na namang youth na walang takot pumili ng master level task. Pagkakita ng requirement, nabigla agad. Kadalasan, ganyan ang reaction. Pustahan kaya, babae na ito, siguradong magda-downgrade ang task. Walang challenge dito. 100% sure na mangyayari. Mahinahong nag-usap ang mga staff. Sanay na sila sa mga ganito. Paglabas ng reincarnation hall, mukhang frustrated si Bai Mingyan. Sobrang malas niya talaga. Rare mineral ang titanium. Basta tama alala ko. Isang piraso ng titanium ore, mga 300,000 yuan na yan. Ang laman ng card ko, mahigit 500,000 lang. Ang dalawa lang ang kaya kong bilhin. Wala pa yung magic crystals at mental cores. Tinignan ni Bai Mingyan sa personal terminal. Mas mura ang dalawang item na yun. Pero ang required na dami, marami rin. Lagpas 200,000 ang total. Para lang sa fixed item requirements, mga halos 5 milyon ang kakailanganin. Tapos yung pagpatay sa mental type monster. Kahit mga elite o boss, hindi problema. Kapag naisip ako ni Bai Mingyan, wala na siyang inaalala. Dapat madali lang tapusin ang mga monster hunting na ito. Nakita niya akong pumatay ng level 15 na white-eyed mountain beast. Kaya alam na niya ang lakas ko. Ako ang leader sa pagpatay ng level 15 na mental humanoid boss. Basta mahanap ang target. Hindi na kailangang mag-alala kung kaya. Para sa ibang profesional, ang pinakamahirap na mga monster hunting tasks. Pero kay Bai Mingyan, parang wala lang ito. Pero, mahirap yung dalawang requirements sa huli. May isa akong epic gear. Pero yung Black Obsidian Destroyer ay malaking gamit. Kailangan ng mahigit 50 points sa Constitution. Lahat ng upgrade points ko. Nilagay ko na sa agility. Pero may level limit pa yung rebirth quest ko. Ito talaga ang pinakamalaking problema ni Bai Mingyan. Requirement ng quest, dapat matapos sa level 1-0. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng umasa sa level up para makadagdag ng points. Para masuot yung malaking gamit na Black Obsidian Destroyer. Kaya naman, nagkakascade na yung pangalawa at pangatlong requirement. Nastak ang progreso ni Bai Mingyan. Ano kaya ang dapat gawin? Hindi talaga sumuko si Bai Mingyan. Bagamat nainis siya, na nakakuha ng tatlong pinakamahihirap na quest requirements. Hindi pa rin tumigil mag-isip ang utak niya. Patuloy siyang nag-iisip ng
ng solusyon. Matagal siyang naghanap sa personal terminal niya. May paraan na makakuha ng attribute points nang hindi kailangang mag-level up. Halimbawa, special na potions o kaya magsuot ng ibang gear para madagdagan ang stats. Pero kung ganito, pera na naman ang problema. Sobrang mahal ng attribute potion. Nang makita ni Bai Mingyan ang presyo, umatras na siya. Bukod pa dito, may limit pa sa dami ng attribute potions na pwede gamitin. Pwede pa kung kaunti lang ang kulang na stats. Pero kung 50 points sa constitution, kalimutan mo na. Kaya, ang natitirang solusyon ay coins gamitin ang gear para madagdagan ang stats. Pero kung aasa ka lang sa gear para makadagdag ng 50 points, kailangan mo ng milyon-milyong pera. Matagal nag-isip si Bai Mingyan, pero wala pa rin siyang nakitang solusyon. Parang na-stuck siya sa quest na ito. Pero hindi sumusuko si Bai Mingyan. Kung di pa pwede gawin ngayon, unahin muna ang ibang bagay. Bahala na sa mga susunod. Sayang din ang oras ni Bai Mingyan. Magbabalik muna siya sa school. May isa pa siyang project doon na siguradong pagkakakitaan. 10 araw na mula ng job change ceremony. Bukas na ang ladder para sa mga bagong profesional. May ranking board para dito. Pwede lumaban ang newbies para tumaas ang rank nila. Buwan-buwan, ayon sa ranggo sa board. Nagbibigay ang opisyal ng reward sa mga profesional na nasa listahan. Kung mas mataas ang ranggo, mas malaki ang matatanggap na reward. Bukod pa dito, ang ranggo rin ang malinaw na ebidensya ng lakas ng profesional. Kahit anong paliwanag mo, mas mabuting ipakita na lang ang ranggo mo. Parang sihi mo na rin yan. Kapag sasali ka ng guild o professional league, ang unang tinitignan ay ang ranggo mo. Hindi porke mataas ang level at maganda ang class, magaling na agad. Pero kung mataas ang ranggo, siguradong magaling ka. Pagbalik ni Bai Mingyan sa school, agad siyang napansin ng marami. Kahit gusto niyang mag-low profile, pansin pa rin ang ganda niya. Lahat ng tumingin sa kanya, puno ng gulat o panliliba. Wala na yung dating takot o respeto. Kumalat na ang balita tungkol sa job change ceremony niya. Ngayon, marami ang palihim na nag-uusap sa likod niya. May sinasabi pang hindi maganda. Alam ni Bai Mingyan na hindi niya mapipigilan ang chismis. Napabuntong hininga siya at binaba ang kamao. Galit lang siya sa sarili. Dali-dali siyang tumakbo, diretso sa opisina ng principal. Nakita niyang bukas ang pinto ng opisina. Kumatok si Bai Mingyan bago pumasok. Abala ang principal sa trabaho. Nang marinig ang tunog at makita si Bai Mingyan, nagulat siya ng bahagya. Bai Mingyan, anong kailangan mo? Inayos ng principal ang gold-rimmed na salamin niya. Tapos tumayo at inayos ang kanyang suite. Inanyayahan niya si Bai Mingyan na umupo. Kinuha ni Bai Mingyan ang kanya personal terminal. Sabi niya, nandito ako para mag-record ng impormasyon. Nagulat ang principal sa narinig. Tinanong niya, sasali ka ba sa ranking match? Hindi sumagot si Bai Mingyan. Tumango lang siya ng malamig. Kitang-kita sa mukha ng principal ang pagdududa. Mukhang may pagdududa siya kay Bai Mingyan. Katulad din ng dati sa lounge room. Si principal, bilang lisongke, parang ipinagtatanggol siya. Pero sa totoo lang, mababaw ang tingin niya kay Bai Mingyan bilang level isa profesional. Hindi komportable si Bai Mingyan sa ganitong trato. Nakita ng principal ang reaksyon niya, kaya alam niyang sumobra siya, kaya tumigil na siya sa pagsasalita. Kinuha niya ang personal terminal ni Bai Mingyan. Nilagay na niya ang impormasyon nito sa system. Pumalo ka na pala sa level isa 0. Tinitingnan ng principal ang level ni Bai Mingyan sa screen. Napamulat siya sa gulat. Nagulat pa siya ng malakas. Karaniwan, ang mga newbies para mag-level isa 0. Kahit mabilis, aabot ng 1 buwan. Pero si Bai Mingyan, 1 linggo lang. Lalo na nga, siya, isa pa siyang level isa summoner na lahat ay itinuturing na walang silbi. Ang bilis ng pag-level up niya, sobrang nakakamangha. Napabuntong hininga ang principal, halatang panghihinayang. Sayang ang husay ni Bai Mingyan, pero level isa lang ang nakuha niyang trabaho. Kahit gaano pa siya katalino, malabo na ring magtagumpay sa hinaharap. Talagang nakakaawa isipin. Na-encode ko na ang info mo. Pwede ka nang sumali sa ranking match. Binalik ng principal ang personal terminal kay Bai Mingyan. Habang papalayo si Bai Yan, nag-alinlangan ang tingin ng principal. Nagdalawang isip saglit, pero tinawag pa rin niya si Bai Mingyan. Bai, sandali lang. May isa pa akong sasabihin sa iyo. Lumingon si Bai Mingyan, napatingin sa principal. Tinulak ng principal ang salamin niya. Medyo naiilang siyang nagsalita. Ayon sa napagkasunduan ng school board, kakanselahin ang scholarship mo ngayong taon. Pati ang special admission mo sa North Sheng Academy. Wala ka ng special quota. Nagulat si Bai Mingyan, kunot ang noo. Galit ang mukha. Bakit? Yung scholarship at quota. Nakuha ko yun sa sariling sikap. Bakit niyo tatanggalin? Ngayon na professional na kayo. Di na bagay ang gantimpalang yan sa level 1. Hindi bagay bigyan ng level 1 profession. Malinaw na may diskriminasyon si principal. Maski siya ay naiinis ng sabihin. Nahihiya din siya sa sarili niya. Buong tapang na sumagot si Mingyan. May malinaw na rules sa scholarship at quota. Lahat ipinakita sa rules. Sumunod ako sa patakaran. Babaliwalain niyo ba sarili niyong batas? Walang duda, dinidiscriminate talaga ng school si Bai Mingyan. Para sa kanila, ang level 1 parang walang kwenta. Sa tingin nila, di siya karapat-dapat. Kaya handa silang baliin ang sariling patakaran. Wasak ang rules. Di nakasagot si principal. Grabe ang hiyan niya. Matagal siyang natahimik. Napabuntong hininga siya. Ang totoo, pumayag na pamilya mo. Silang mismong nagmungkahi. Bai family, si Bai Chen. Nagalit si Bai Mingyan, galit na galit. Halos mag-apoy ang mga mata niya. Pamilya pa ba ang mga ito? Sobra naman silang lumampas. Anong karapatan nilang diktahan ako? At bakit kayo pumayag agad? Galit na tanong ni Bai Mingyan. Sunod-sunod ang tanong ni Mingyan. Nawala na yung konting hiya ng principal. Nakakunot noong principal. Unti-unti na siyang nainip. Ito ang gusto ng Bai family. Kung may reklamo ka, doon ka magtanong sa kanila. Hindi, ano ngayon kung Bai family ka? Di ba sila ang bida dito? Umiling si Bai Mingyan ng malamig. Puno ng pagkadismaya at galit ang tingin sa principal. Napunta kanino ang kota ko? Sa Bai family din. Biglang sumingit. May isang lalaki ang sumigaw. Naglakad na parang siga. Parang boss pumasok sa opisina ng principal. Ganyan ba dapat makipag-usap sa principal? Isa lang ang special quota ni Bai Mingyan. Madalas, ang pinakamagaling ang nakakakuha. Ngayon, nasa akin na ang quota ng North Sheng Academy. Ikaw, level 1 na walang kwenta. Nang hihingi ka pa ng milagro, iwasan mong magwala dito sa school. Kung di ka masaya, sa akin ka maglabas ng galit. Kung gusto mong makabawi, mag-send ka ng battle request sa akin. Laban tayo, isa sa isa.